Ang tugatog ng buhay. Kabanata 884. Bukas magsushooting siya ng commercial para sa Lush Scar Removal Cream kasama ang dating direktor. Sinabi ni Brittany kay Alex, kanina ko lang tinawagan si Hailey at maglilibot ako para tingnan ang sitwasyon sa City Salon at Belle Blossom. Mas magiging malinaw kung makakatanggap ako ng feedback mula sa mga customer ng personal. Gusto mo bang sumama? Umiling si Alex. Women's Salon. Mas maganda kung hindi ako madalas magpakita. Pwede kang sumabay kay Maya. Ikaw na bahala. Sabi ni Holly, sasama ako kay kuya. Napangiti si Brittany. Sige. Sa ngayon, medyo solid na ang martial arts skills ni na Brittany at Maya. Maging ang mga taong iyon mula sa Gokudo Sashiki ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanila ang anumang bagay kaya panatag si Alex. Lalo na si Maya, ang kanyang cultivation level ay mabilis na umunlad ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung hindi siya nagkakamali, nasa Earth Expert level na siya. Gaano na ba katagal mula noong una niyang tinulungan si Maya sa mundo ng martial arts? Base sa kalkulasyon niya, mahigit 2 buwan lang. Kung ang tinaguri ang henyo mula sa pamilyang Missouri Coleman ay sasalungat sa kanya, tiyak na mamamatay siya kaagad. Ang pinakabatang Earth Expert. Anong biro? Espesyal na bloodline. Pulong-bulungan ni Alex sa sarili at napaisip siya nang maalala ang sinabi ni Seamus kanina. Iniangat ni Holly ang kanyang ulo sa isang tabi. Kuya, si Ate Maya ba ang sinasabi mo? Tumanggo si Alex. Tama iyan. Lumampas sa inaasahan ko ang improvement ng Sister Maya mo. Alam mo ba ang specialty niya? Umiling si Holly. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito, ngunit siya ay talagang medyo kakaiba. Kakaiba ang bango ng katawan niya. Natigilan si Alex. Gusto mo ang pabango niya? Tumanggo si Holly at idinagdag, I like it very much. Kumunat ang noo ni Alex at nagsimula siyang mag-alala. Hinailan niya ito sa isang tabi, tumingin sa kaliwa at kanan pagkatapos ay sinabing, hindi kaya. Na-in-love ka na sa kanya. Mabaho kapatid, wala bang laman ang ulo mo kundi maaalay na bagay? Binigyan talaga siya ng masamang tingin ng isang batang babae. Nakaramdam ng hiya si Alex dahil doon. Sa halip ay sinabi ni Holly, ganito. Nalaman ko na ang halimuyak ni Sister Maya ay may kalmado at nakapapawi na epekto na tumutulong sa akin na makapasok sa isang estado kung saan madali akong nakikiisa sa kalikasan. Pinapabilis din nito ang aking pagsasanay at itinataboy ang mga demonyo sa aking puso. Kaya talagang gusto ko siya. Gabi-gabi akong natutulog kay Ate Maya. Goo. Natigilan si Alex nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata. Mayroon bang gayong mahiwagang bagay? But even after sniffing Maya's fragrance, there wasn't anything that calmed him down, as she said. Sa halip, mas lalo nitong pinaramdam sa kanya na may mga langgam sa kanyang pantalon at gusto niyang matikman siya sa bawat pagkakataon. Dahil ba may problema sa ilong niya? Pero syempre, hindi niya sasabihin kay Holly ang mga ganitong bagay na makakasira sa kanyang imahe. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Alex. Nang bunutin niya ito, nalaman niyang galing iyon sa magandang doktor na matagal na niyang hindi nakikita, si Cheryl Coney. Bagamat hindi nagkita ang dalawa, nananatili pa rin silang nakikipag-ugnayan sa bawat sandali. Sinagot niya ang tawag at sinabing, Cheryl. Dumating ang malambot at malumanay na boses ni Cheryl. Alex, bumalik ka na ba sa California? Sagot ni Alex na may pagsang-ayon. Ngumiti si Cheryl at sinabing, I see. May oras ka ba para kumain ngayong gabi? May kaibigan akong gustong makilala ka. Oh, anong kaibigan? Lalaki ba o babae? Ito ay isang babae. Malalaman mo kapag nakita mo siya. Sige. Sabihin mo sa akin ang lugar. Kabanata 885. Natapos ang tawag kay Cheryl at napagkasunduan nilang magkita sa restaurant na tinatawag na Stylish Steakhouse sa tabi ng Willow Lake. Na-curious si Alex kung sino itong kaibigan ni Cheryl na gustong makipagkita sa kanya. Akala niya ay magiging boyfriend niya ito, ngunit ngayong sinabi niyang babae ito, wala na talaga siyang maisip. At hinding-hindi niya akalain na ang kaibigang binanggit ni Cheryl ay ang doktor na nakaaway niya 2 araw na ang nakararaan sa Michigan State Hospital, ang babaeng nakaipit sa manhole cover ng kanyang mataas na takong. Kung alam niya, hindi sana siya pumayag na makipagkita sa kanya. Sa oras na mayroon siya, mas mabuting putulin na lang ang kanyang mga kuko sa paa sa bahay. Holly, may makikilala akong kaibigan. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Alex kay Holly. Magsusando ka ba ng babae?
Pinilat ni Holly ang kanyang mga mata baka sa mukha niya ang masamang tingin. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi, ayoko pumunta. Ayokong manood ng mga pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Ipinasok ni Holly ang dalawang kamay sa kanyang bulsa baka sa mukha niya ang disgusto. Kung gayon paano ang iyong hapunan? Bigyan mo lang ako ng pera. Ako na mismo ang bahala. Maaari din akong maglakad-lakad at maglilibot sa California. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Medyo nag-aalala ako na umalis ka mag-isa. Natatakot ka ba na matalo ko ang isang tao hanggang mamatay? Tanong ni Holly. Hindi napigilan ni Alex na matawa kapag naiisip niya iyon. Sa mga kakayahan ni Holly, ang panganib na makatagpo siya ng panganib ay 0 hanggang wala. Sa katunayan, ang isa ay dapat na mas mag-alala tungkol sa kanyang pagwawakas sa pambubugbog ng iba hanggang sa mamatay. Nagpatuloy siya, huwag kang mag-alala, alam ko kung paano pigilan ang sarili ko. Inilipat ni Alex ang 1,000,000 sa kanyang account bago tuluyang sumugod patungo sa Willow Lake. Si Richie Asterisk. Sa stylish steakhouse, mapayapa at kalmado ang kapaligiran. Dalawang babae ang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang isa ay kaaya-aya, habang ang isa ay kaakit-akit. Si Cheryl iyon at ang kanyang kaklase at matalik na kaibigan sa universidad, si Phoebe Larsen. Sa sandaling ito, hinubad ni Cheryl ang kanyang karaniwang puting coat at nakasuot ng purple suit. Masasabi ng mga tao na naglaan siya ng oras para magbihis ng maganda, at ang kanyang buong hitsura ay mailalarawan na kasing ganda ni Aphrodite, ang Diyos ang Griego mismo. Si Phoebe, na mahigit 1 taon nang hindi nakita, ay halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket nang makita niya si Cheryl. Cheryl, you sure you said this guy isn't your boyfriend? Tumingin sa iyo. Ang Diyosa na hindi kailanman naglalagay ng makeup o nagbibihis ay todo-todo para sa lalaking ito. Halos lumuwa na ang inggit sa puso ko. Sa 5 taong pag-aaral na magkasama sa universidad, kailan ka pa naglagay ng pampaganda para sa akin o sinumang lalaki para sa bagay na iyon? Dahil hindi maitago ang selos, hindi napigilan ni Phoebe na pagtawanan siya. Saan mayroon? Namula ang mukha ni Cheryl at ang kanyang mga mata ay may bahid ng bahagyang kahihiyan. Tinay ka pa rin. Sa bilis na ito, maaari mo ring yukit ang mga salitang I'm in love sa iyong noo. Oh, ang puso ko ay sabik na sabik ngayon. Gusto ko talagang makita agad ang maswerteng lalaki na ito, sabi ni Phoebe nang may pagtataka. Ninakaw niya ang campus bell namin. I wonder kung ilang kaklaseng lalaki ang gustong umiyak ng patago. Ang pag-treat lang sa akin ng steak meal ngayon ay napakadali ng pagpapaulam sa kanya. Hindi, kailangan siyang katayin. Gusto kong mag-organize ng class reunion para magkasama-sama ang lahat. Nagmamadaling sumagot si Cheryl, no need, he really isn't my boyfriend. Sigurado ka ba? Hindi pwede. Siya ba ang secret crush mo? Sa wakas ay tila natauhan na si Phoebe. Anong klaseng tao siya? Hindi ko ba nasabi sa iyo dati? Siya ay talagang mahusay na doktor. Maging ang aking lolo ay nakadama ng kababaan sa tabi niya at nais siyang sambahin bilang isang guro. Hinihila mo ang paa ko, tama ba? Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Kahit na mayroon, ito ay magiging iyong lolo. Sak. Diyos ko, Cheryl. Nahulog ka na ba sa isang lalaki na kasing edad ng lolo mo? Hindi mangyayari iyon. Ang malakas at dramatikong boses ni Phoebe ay nakakuha pa ng atensyon ng maraming tao sa restaurant. Sa katunayan, sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo sa tabi ng bintana, ang dalawang dilag ay kapansin-pansin na. Sa sandaling ito, isa pang tao ang pumasok sa steakhouse. Agad na itinaas ni Cheryl ang kanyang ulo upang tumingin at nagawa na niya ito ng hindi mabilang na beses nang hindi namamalayan ang kanyang sariling mga aksyon. Hindi nagtagal ay nagningning ang magagandang mata niya. Dahil ang taong pumasok sa oras na ito ay ang lalaking hinihintay niya, si Alex. Matagal na niya itong hindi nakikita, at tila naging mas gwapo at cool siya sa mga oras na iyon, na kung ano ang iniisip niya sa loob. Nagmamadali niyang itinaas ang kamay para tawagin siya. Dito. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang namula ang mukha ni Cheryl, at bumilis ang tibok ng puso niya. Nandito ba siya? Sabi ni Phoebe at lumingon sa may entrance ng restaurant. Tapos nahadyok din ang tingin niya si Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 886. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ito isang matandang geezer. Ang pangalawa ay matangkad, gwapo, at medyo kakaiba ang ugali. Third, F-sake, bakit naging ganito ang scam?
Isang partikular na hindi kwalipikado, nakakainis na B-starred. Siya ba talaga ang secret crush ni Cheryl? Napasinghap si Phoebe habang nakatitig kay Alex na naglalakad. Nabigla rin si Alex, hindi niya inaasahan na makikita muli ang narcissistic at pervert na babaeng iyon sa pagkakataong ito. Nang makita ang kanyang titig na mukhang makakain siya, hindi nagpatinag si Alex at sinalubong ito ng diretso. Anong kalokohan, gustong makipag-away sa akin? Mayroon akong pagpapala ng mataas na kapangyarihan sa pag-iisip at maaari kitang pilitin pabalik. Nagkatinginan ang dalawa, ang mga titig nila ay kasing talas ng kutsilyo. Medyo nagulat si Cheryl at nagtanong, magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Sabay-sabay nilang sagot, umiling, at sabay na umiwas ng tingin. Maingat na nagngangalit si Phoebe at sinabing, Cheryl, ang iyong kaibigan ay napakatalino at may kakaibang ugali na kakaiba sa iba. Wala nang katulad niya. Isang tunay na bihirang species talaga. Naningkit ang mga mata ni Alex. Damn, this stinking hag, was she being sarcastic and cursing him? So, sabi din niya, Cheryl, kaibigan mo ba siya? Nagsasabi siya ng napakakagiliw-giliw na mga bagay, medyo nagpapaalala sa akin ng Peppa. Peppa. Hindi ba baboy iyon? Ipinagigilid ni Phoebe ang kanyang mga ngipin hanggang sa maramdaman niyang nangangati ang mga ugat nito. Ngumiti si Cheryl at sinabing, wala akong naiintindihan na sinasabi ninyong dalawa. Pakilala ko kayong dalawa. Ito si Alex Rockefeller, ang sinabi kong magaling na doktor. This is Phoebe Larson, a good friend of mine who shared a dorm with me in university. Nako, campus belle din siya. Hindi ba siya maganda? Ngayon siya ay isang residenteng doktor sa Michigan State Hospital. Bahagyang napaawang ang labi ni Alex habang tumatango. Pagkatapos nagkusa si Phoebe na ilabas ang kanyang kamay. So, ikaw pala Alex. Ikinagagalak kitang makilala. Natigilan si Alex. Nagpatuloy si Phoebe, kailangan maging gentleman ang isang lalaki. Paano mo hahayaan ang isang magandang babae na iabot ang kanyang kamay ng napakatagal? Inabot ni Alex at nakipagkamay sa nakalahad niyang kamay. Noong una ay gusto niya lamang itong hawakan ng bahagya, ngunit hindi niya inaasahan na mahigpit na hawakan ni Phoebe ang kanyang kamay, na naglalagay ng higit na presyon habang nagpapatuloy ito. Ano ito? Gumamit siya ng kaunting lakas para hawakan ang kamay niya. Naramdaman agad ni Phoebe na mabali ang kamay niya. Gayunpaman, mabilis na binitawan ni Alex ang kamay niya pagkatapos noon at naunawaan niya na walang magandang intensyon si Phoebe. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ang mabahong hag na ito ay may kapirasong mantika sa kanyang kamay. Ang unang banggaan ay isang draw. Kumunat ang gilid ng labi ni Alex at tumigil siya sa pagtingin sa kanya. Nilainggan niya sa halip si Cheryl at nagsimulang makipag-chat, halatang tungkol sa medisina pati na rin ang lolo niyang si James. Sa pagitan nilang dalawa, ang isa ay sadyang binebaliwala ang pag-iral ni Phoebe, habang ang isa naman ay labis na nag-e-enjoy sa pakikipag-chat niya kay Alex hanggang sa puntong itinuring niya si Phoebe bilang isang hindi nakikitang pag-iral. Pinagmasdan niya at naramdaman niyang hindi tama, palalim ng palalim ang paglubog ni Cheryl sa butas. Si Phoebe ay hindi naniniwala sa mga kasanayang medikal ni Alex. Sasabihin na ang pinakamahusay na doktor ay nais na sambahin siya bilang isang guro, anong katarantaduhan iyon? Masasabi rin niyang gusto siyang kunin ng hari bilang asawa niya. Maniniwala kaya ang mga tao sa kanya? Itinuring niyang sinungaling si Alex na nagawa niyang lokohin si Cheryl. Determined to expose his sham, she said, saang medical school ka nagtapos, Mr. Alex? At kanino ka nag-aral? Sa huli, kumilos si Alex na parang hindi niya narinig. Nagkunwari siyang wala siya at nagpatuloy sa pakikipag-chat kay Cheryl. Paputok na sana si Phoebe. Inilibot niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay kinuha ang kanyang kalahating baso na walang laman, at tumayo, at sinabing, kukuha ako ng refill. Pagkatapos kusa siyang nakipagkamay, dahilan para mahulog ang tasa kay Alex. Whoosh! Kusang itinaas ang kamay ni Alex, pumutok na para bang kukunin niya ang tasa. Ngunit hindi niya ito nahuli. Sa halip, binatukan niya ito pabalik, at tumalbog ito pabalik. Splash! Ang inumin sa loob ng tasa ay tumalsik sa mukha ni Phoebe. Kabanata 887. Napatulala si Phoebe. Hindi, iyon ang pipeng inumin. Nasa buhok niya, mukha niya, at kung saan-saan. Ang pangunahing punto dito ay mayroong ilang pulp sa inumin. Kalimutan mo na ang mukha niya. Basang-basa na rin ang kanyang puting nakaistilong damit at naging translucent mula sa likido. At kitang-kita rin ang kanyang itim at masikip na undergarment.
Napatingin si Alex. Wow, ang ganda. Mukhang kahit COD cup lang, tama ba? Hindi niya maiwasang bigyan siya ng ilang sulyap. Oo, paano nangyari ito? Walang sinabi si Phoebe na para bang bigla siyang natahimik. Mabilis na tumayo si Cheryl at inabot ang tissue box sa mesa. Napatalon din si Alex sa pagkakataong ito. I'm sorry, so sorry. Pero naging pabaya ka rin. Paano mo maihulog ang tasa? Ito ay masyadong biglaan at hindi ko ito mahuli. Ito. Pagkatapos iniabot niya ang kanyang kamay sa pagmamadali, hinaplos ang mukha ni Phoebe. Isang malaking kamay diretso sa kamay niya, scrub. Natigilan si Cheryl. Nanlamig ang kamay niya habang may hawak na tissue. Ito ba ay nagpahid ng likido sa kanyang mukha? Mukhang hinuhugasan niya ang mukha niya. Nataranta si Phoebe. Naglagay siya ng maraming makeup ngayon, foundation, eyeshadow, lipstick, lahat. Ngayon si Alex ay gumagamit ng mga pabilog na galaw upang kuskusin ang kanyang mukha, karaniwang pinaghahalo ang lahat. Ang kanyang mukha ay magiging magulo at hindi matitiis tingnan. Tumigil si Alex at halos hindi na niya mapigilan ang sarili na tumawa na parang baboy. Pero mabilis niya itong pinigilan at diretsyong sinabi, "Nako. Bakit parang mas dumi pa ito kaysa dati? Miss Larsen, gaano karami ang makeup mo? Ilang beses ko lang na-dust ang mukha ko, okay?" Isip ni Phoebe. Kagad pagkatapos, sa wakas ay natauhan siya ng marahas niyang itinulak si Alex palayo at sumigaw, "Ang kulit mo. Dapat ginawa mo ito para sa isang layunin. Hindi pa ito tapos." Nagmamadaling sinubukan ni Cheryl na takpan si Alex at sinabing, "Phoebe, I can promise na hindi talaga sinasadya ni Alex. Ikaw ang hindi sinasadyang natamba ang tasa at muntik ng matapen sa kanya. Hindi mo masisisi si Alex ng ganyan. Okay. Sasamahan kita sa washroom para magayos ng kaunti. Alex, sige kumain ka muna." Mabilis niyang hinayla si Phoebe sa banyo. Kumuha ng tissue si Alex at pinunasan ang mga kamay niya. Pinagmamasdan niya na may maasim na ekspresyon sa mukha habang paalis ang dalawang babae. Narcissistic na babae. Gusto mo akong ipaglaban. Inaani mo ang iyong itinanam. Tahimik siyang tumawa sa sarili, saka nagsimulang kumain. Para naman kay Phoebe, hindi siya makahinga dahil sa galit na naramdaman niya nang makita niya ang sarili sa salamin. Sa ilang saglit lang siya ay nabaliw, at ngayon siya ay ganap na hindi kaakit-akit, mukhang mas masahol pa kaysa sa isang multo. Noong isang araw sa courtyard ng ospital, itinapon niya ang kanyang mataas na takong sa isang puno, at napilitan siyang maglakad pa uwi na may bagbog na binti. Natusok pa ng mga piraso ng salamin sa kalsada ang kanyang mga paa habang pauwi. Isang bagong paghihiganti ang namuo sa loob ng kanyang puso, at siya ay sumirit ng marahas, "Anak ng asungot, ikaw man o ako. Pareho tayong hindi magkatugma para magkasundo." Inalo siya ni Cheryl, na kanina pa siya tinutulungang maghugas, "Sige, huwag ka nang magalit. Hindi niya talaga sinasadya. Kung kailangan mong sisihin, dapat mong sisihin ang iyong sarili. Bakit naging pabaya ka? Siguradong sinasadya niya. Alam ko na may crush ka sa kanya, so I'm obviously saying good things about him for you," sagot ni Phoebe. Nagulat si Cheryl. "Kilala mo na ba siya kanina, Phoebe?" Agad na binago ni Phoebe ang kanyang mga salita. "Syempre hindi. Paano ko siya makikilala? Ngunit nararamdaman ko na tiyak na nalinlang ka. Paano siya magkakaroon ng napakahusay na kasanayan sa medisina sa murang edad? At ang kanyang mga kasanayan ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na imperial na doktor. Kahit patayin mo ako, hindi ako maniniwala." Kahit na nagsimula siyang mag-aral noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, imposibleng malampasan ang pinakamahusay na imperial na doktor. "Masyado ka talagang mabait." Ngumiti si Cheryl at umiling. Alam niyang mahirap para kay Phoebe na tanggapin at kilalanin ang husay ni Alex dahil nabigla rin siya sa kaibuturan ng mga ito. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa kalaunan ay patunayan ng oras ang lahat pagkatapos ng lahat. At ang susunod na komperensya ng Triangle River Delta Medical Exchange ay ang pinakamagandang pagkakataon na gawin ito. Tiningnan ni Phoebe ang matamis na ngiti na gumuhit sa mukha ni Cheryl, at alam niya na sa pagkakataong ito ay nahulog na ang matalik niyang kaibigan. Sa 5 taon niyang naging kaklase, naiintindihan niya ng husto si Cheryl. Hanggat siya ay nakatakda sa isang bagay, siya ay magiging matigas ang ulo tulad ng isang toro at hindi makumbinsi kung hindi man. Maliban na lang kung may ibang mga salik na humadlang. Bigla niyang naisip ang isang tao, si Colby Withers. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Chapter 888.
That person was Cheryl's former fanatical suitor, and he had extraordinary talents. He was the son of a Michigan tyrant, and he had gone abroad to further his studies after graduation. Having recently returned, the most important thing right now was that she happened to know that this guy would be in California these few days. Hey, that Alex guy is definitely a liar. He's also such a vengeful and petty person. If Cheryl and him were to really end up together, her future will be miserable. Although I also hate Colby, getting him to come in and interfere in this situation might have unexpected results. And so, after she had dealt with the mess on her face and applied a new layer of makeup, she also borrowed a table fan to dry the wet clothes on her. Phoebe gave an excuse that she needed to use the loo and used the time to send a message to Colby. Not only did she tell him that Cheryl was on a blind date here, but she even sent him a selfie that the two women had taken earlier. When Colby received the message, he immediately replied, "Oh, so you're currently with her, Phoebe. Alright then, I'll be there soon." Once she was done with this, Phoebe's mood improved once again, and she couldn't wait for a good show to unfold. See Richit asterisk. On the other side, Colby was having drinks with Larry Judd, a friend and university classmate of his. When he saw the picture, Larry exclaimed, "Hey, the two campus bells of our university have really gotten even more beautiful than before. For Phoebe to contact you first like this, is she planning on bringing you and our goddess Cheryl together?" Back then, she was opposed to it, though. Colby laughed lightly and said, "Well, the world has changed. Compared to back then, my family's business has also grown several times. Perhaps it has now come under the radar of the beautiful Miss Larson." Larry agreed with the logic, then cast him a flattering look and said, "Brother Colby, are you going to pursue Cheryl now? Do you want to prepare something, like flowers or a present?" "Of course," Colby said. "But, the one I'm pursuing isn't Cheryl." "Huh. If it's not Cheryl, then who?" "Phoebe." "What? Have you had too much to drink, Brother Colby? Haven't you always liked Cheryl?" "Because I was stupid back then." "Do you know who Phoebe's father is?" "Who?" Larry was surprised, he really didn't know. "Wayne Larson." "Huh. The magistrate in Michigan. With such a family background, why didn't we hear anything of it back then?" "It just means they are low-key people." See Richit asterisk. At Stylish Steakhouse, Phoebe found Cheryl and Alex to be still chatting when she returned. She saw that Cheryl's gaze was gentle, one that looked as if her entire body was about to melt into a puddle of water. The more she looked at Alex, the more Phoebe felt that he was unpleasant to look at. She really wanted to take a piece of steak and slap it on his head. When Alex saw her, he smiled without missing a beat, one that didn't reach his eyes. "Miss Larson, are you alright now?" "It really wasn't my fault just now." Phoebe huffed. "It's my fault, then." Alex smiled. "You guys go and talk. I'll head to the washroom." He stood up, and he needed to pass the aisle beside Phoebe. An evil thought surfaced in Phoebe's mind, and she suddenly stuck out her foot, trying to trip him face first onto the ground. Just as expected, Alex stumbled and kicked her foot. Snap! Alex didn't fall over. However, Phoebe's leg had been given a hard kick, and her high heel flew off. "Oh!" Phoebe cried out in pain, tears leaking out from her eyes. Kabanata 889. Whoosh! Ang mataas na takong na sinipa mula sa paa ni Phoebe ay lumipad ng mataas bago tuluyang bumagsak sa steak ng isang tao na katatapos lang ihain. Ang Australian steak ay itinapon mula sa bakal na plato, kasama ang sapatos na pumalit sa lugar nito, sumisichit ng malakas sa mainit na ibabaw. Isang inihaw na leather na sapatos, bagong sunog. Sa kabutihang palad, ang steak ay naihain pa lamang, at ang kainan ay nakaiwas na magkaroon ng mainit na mantika. Kung hindi, siguradong mapaaso sila nito. Magkagayunman, marumi pa rin ang damit ng isang babae. Galit na galit, sumigaw siya, "Sino iyon? Sinong sapatos ang nahulog sa steak ko? Bilisan mo at umamin ka. Wala ka bang basic manners?" Natigilan ang lahat ng naroon. Agad na sumugod ang staff ng steakhouse at tumingin sa paligid, at napag-alaman na ang nakatayo lang ay si Alex. Gayunpaman, ang sapatos na lumipad ay malinaw na pag-aari ng isang babae. Natigilan din si Cheryl, at hindi niya alam ang gagawin.
Para naman kay Phoebe, nakahawak siya sa kanyang mga paa, umiiyak sa sakit. Kaninong sapatos ito? Tumakbo ang manager ng steakhouse at binigyan ng malamig na tingin si Alex. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong insidente. Ang problema ngayon ay panahon ng internet at salita ng bibig. Kapag nangyari ang mga ganitong bagay sa mga restaurant at mag-iiwan ng review ang kanilang mga customer na nag-upload ng larawan ng inihaw na sapatos online, magiging sikat ang kanilang restaurant. Para sa pagiging sikat, hindi na sila tatawaging stylish steakhouse. Sa halip, tatawagin silang stinky showy house. Paano sila magnenegosyo noon? Ito ang kanyang sapatos. Tinuro ni Alex si Phoebe. Swoosh. Nag-zoom ang lahat ng mata at nakatutok kay Phoebe. Ang narcissistic na babae ay agad na namula sa mga ugat ng kanyang buhok. Ito ay lubhang nakakahiya, isip mga tao. Sa paraan ng pagtingin ng lahat sa kanya, para siyang nagpaparada sa mga lansangan na hiyubot-hubad. Pumikit siya at sinubukang itago ang kanyang mga paa. Gayunpaman, nakita na ng manager ang kanyang paa kung saan nakamedyas lang siya. Galit siyang sumigaw, "Miss, kailangan mo akong bigyan ng makatwirang paliwanag kung paano napunta ang iyong sapatos sa isa sa mga plato ng mga bisita ko." Ano man ang sinasabi ng manager ay kaakit-akit sa kanyang sarili. Isang pilyong binata ang nakaupo sa malapit. Natatawang sinabi niya, siguro ang magandang sapatos ng babaeng ito ay gustong matikman ang steak. Galit na tinuro ni Phoebe si Alex. Siya ito. Siya ang nagtapo ng sapatos ko. Oh. Nabaling ang lahat kay Alex. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl. Hindi niya malinaw na nakita kung bakit at paano naalis ang sapatos, kaya nagmadali siyang nagsabi, malamang may hindi pagkakaunawaan. Nilainggan ni Alex ang manager. Ang katotohanan ay biglang inilabas ni Miss Larson ang kanyang mga paa, at natapilok ako dito. Hindi ako sigurado kung paano ito nangyari, ngunit ang kanyang sapatos ay lumipad sa plato ng customer na iyon. Kasalanan ko kung hindi ako tumingin sa lupa ng maayos at nauwi sa pagsipa ng paa ng isang tao. Iyon. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. I'm really sorry, hayaan mo akong makabawi. Para naman sa mga naapektuhan, babayaran ko kayo ng dagdag na $10,000, pwede ba? Kailangan ko talagang humingi ng tawad dito. Habang sinasabi ito ni Alex, naglabas siya ng $10,000. Ang mga bisita sa apektadong mesa ay nanghina, agad na namamatay ng kaunti sa loob. Ang $10,000 ay katumbas ng 2 buwan ng sweldo ng babaeng iyon. Ano ang hindi dapat ikatuwa? Nang makita ang resulta, nasiyahan ng manager ng steakhouse sa kinalabasan. Ang pinakamahalaga dito ay si Alex. Tahasan at prangka. Kung ito ay anumang iba pang customer, tiyak na hindi sila handang makipaghiwalay sa $10,000 na ito. Ngumiti siya kay Alex at tumango, saka bumaling kay Phoebe at sinabing, "Miss, please don't stick your foot out on the aisle anymore." Ano man ang okasyon, talagang hindi ito angkop sa iyong imahe. Ang pagkakaroon ng magandang gawi sa pagkain ay isang birtud. Salamat. Pagkasabi nun, umalis na yung manager. Umupo si Phoebe sa kanyang upuan, naka-cross legs, mukhang isang galit na batang babae na nasaktan. Maya-maya pa, may lumapit na waiter na nakabalot sa napkin ang sapatos niya, baka sa mukha niya ang disgusto habang sinasabi, "Miss, ito na ang sapatos mo." Mangyaring huwag itapon ito. Ang init ay ganap na naghurno sa pamamagitan ng nasunog na sapatos. Nabalatan na rin ang ulo nito sa init, at ngayon ay parang inihaw na isda na nakabuka ang bibig. Kumaibot ang mga labi ni Phoebe, nanginginig ang buong katawan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 870. Isa lang ang natitira sa kanyang isipan, ito na ang pangalawang pagkakataon. Ito ang pangalawa na hinagis ng anak ng asong ito ang aking sapatos. Ayaw ko sa sungay. Ang sapatos ay ngayon ay walang katiyakan na hindi maisuot. Bahagyang nailang si Cheryl at sinubukang aliwin ang dalawa. Nang makita ang pula at namamaga na bukong-bukong ni Phoebe, maliwanag na sinapak siya ni Alex ng napakalakas. Dahil alam niyang may kakaibang paraan ng pagpapagaling si Alex para sa mga pinsalang tulad nito, sinabi niya, "Alex, medyo masakit ang binti ni Phoebe. Makakaapekto ito sa kanyang pakikilahok sa komperensya ng Triangle River Delta Medical Exchange kinabukasan." Anong conference yan? Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kita hiniling na maghapunan ngayong gabi. Pinaikit ni Phoebe ang kanyang mga mata, iniisip kung paano sila masayang nag-uusap tungkol sa lahat at hindi siya pinapansin, ngunit wala silang sinabi ni isang bagay tungkol sa pinakamahalagang bagay.
Naisip ni Cheryl na ang pinsala ni Phoebe ang pinakamahalagang bagay ngayon kaya humingi siya ng tulong kay Alex. Kumunot ang noo ni Alex. Hindi pa ako tapos kumain. Tingnan mo, may amoy na nanggagaling sa paa niya. Kapag hinawakan ko ito, mawawalan ako ng gana. Titingnan ko ito saglit. Naramdaman ni Cheryl na may katuturan ang sinabi nito kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Umuubo na si Phoebe ng dugo dahil sa galit na naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kailan pa nabango ang paa niya? Ang impresyon ni Phoebe kay Alex ay nahulog na ngayon sa kailaliman ng kailaliman. Kung mayroong sistema ng pagmamarka para sa mga lalaki na umaabot sa 100, magiging 0 si Alex. Siya ay lubos na walang silbi. Ito ang pinakamasama, pinakakasuklam-suklam, walang silbing pag-aaksaya ng espasyo ng hindi isang lalaki na nakilala niya. Sa wakas ay sinimulan na ni Cheryl ang pakikipag-usap kay Alex at iyon ay ang pag-imbita sa kanya na lumahok sa Triangle River Delta Medical Exchange. Talagang umaasa ang lolo ko na sasali ka sa komperensya dahil bukod sa mga doktor mula sa Yangtze, mayroon ding mga doktor mula sa ibang estado at bansa. Karamihan sa kanila ay walang magandang intensyon. Anong ibig mong sabihin na wala silang magandang intensyon? Susubukan ba nilang sirain ang komperensya? Subukan mong guluhin ang mga bagay-bagay. Tumango si Cheryl. Maaari mong ilagay sa ganoong paraan. Nararamdaman ni Lolo na kung dadalo ka makakapagpahinga siya ng maluwag. Ang malamig na boses ni Phoebe ay lumutang mula sa kanilang tabi at sinabing, Cheryl, bakit ka umaasa sa kanya? Saang medikal na paaralan siya nagtapos sa unang lugar? Hindi mo nakita ang kanyang kakayahan. Otherwise you wouldn't say that, pagmamalaki ni Cheryl. Sa privado, mahigpit na hindi sumang-ayon si Phoebe. Sa tingin ko nahulog ka sa ilalim ng ilang spell niya. Nag-request si James at personal siyang inimbitahan ni Cheryl. Kahit maliit na pabor iyon, kailangan pa rin niyang tumulong. Kaya naman, tumango agad si Alex. Sige, nagkataon na nasa California ako sa panahong ito. Tuwang-tuwa, sinabi ni Cheryl, ang galing. Si Richie Asterisk. Maya-maya pa dumating na rin si Colby at Larry. Tuwang-tuwa si Phoebe nang makita niya ang mga ito, at naisip niya sa sarili, anak ng aso. Tingnan natin kung paano mo laban kay Colby. Medyo nagkagulo ang dalawa sa kanilang pagpasok, at may hawak silang malaking malita. Pagkarating sa kanilang mesa, inilabas ni Colby ang mga bulaklak at mga regalo mula sa kahon na inihanda niya at inayos ang mga ito na hugis puso sa lupa, na para bang magpo-propose na siya kaagad. Nang makita ito ng staff ng restaurant, hindi lang siya pinigilan, kundi humakbang pa sila para tulungan siyang ayusin ito, tinulungan siyang kumuha ng ilang mga larawan ng sabay. Para sa isang tindahan, ito ay magandang publisidad. Natigilan si Cheryl, at isang malamig na tingin ang agad na bumalot sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Colby at nagtanong, Colby Withers, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Bago pa makapagsalita si Colby, nagsalita si Phoebe, ako ang nagbanggit nito kay Colby kanina. Cheryl, huwag mo siyang tanggihan. Si Colby ay nagkaroon ng malalim na damdamin para sa iyo mula pa noong panahon ng ating universidad, at pakiramdam ko ay ipinakita niya sa iyo ang totoo at taos-pusong damdamin sa paglipas ng mga taon. Alam ng lahat na sa huli, ang pagkakaroon ng ilang hindi mapagkakatiwalaan, mapagmataas na mga lalaki ay hindi mas mahusay kaysa dito. Kung ako iyon, talagang tatanggapin ko siya. Tuwang-tuwa si Colby. Kaya talagang maganda ang impression mo sa akin, Phoebe. Sinulyapan ni Phoebe si Colby at nag-aatubili na sinabi tama. Sa tingin ko, 1,000 beses kang mas mahusay kaysa sa ibang tao. Ang galing talaga. Bulalas ni Colby. Mabilis na sinubukan ni Cheryl na senatorial son si Phoebe gamit ang kanyang mga mata na humihiling sa kanya na itigil ang paggawa ng ganoong kaguluhan. Gayunpaman, ayaw makinig ni Phoebe at patuloy niyang pinapaypayan ang apoy. Sa sandaling ito, sa wakas ay natapos na ni Larry ang pag-aayos ng lahat. Habang nakaupo patalikod si Phoebe, naghihintay na mag-propose si Colby kay Cheryl, at tumalon si Alex, at magsuntukan ang dalawang lalaki, biglang lumuhod si Colby sa harapan niya. Phoebe, hindi ko talaga alam na ganoon kataas ang tingin mo sa akin. Ako ay bobo at bulag noon at hindi ako nang ahas na magtapat sa iyo. Sa totoo lang, ang taong gusto ko noon pa man ay ikaw. Phoebe, magiging girlfriend kita. Ha? Bakas sa mukha ni Phoebe ang pagkagulat. Kabanata 871. Natigilan siya. Lumitaw ang goosebump sa buong katawan niya. Colby Withers, ano ang pinaglalaroan mo? Hindi ba si Cheryl ang gusto mo?
Alam ng lahat sa unibersidad kung paano mo siya hinahabol sa loob ng 5 taon at kung paano mo siya nagustuhan sa mga taong iyon. Dapat ay ipinagtapat mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Bakit ka umamin sa akin? Natigilan din si Cheryl. Hindi ito katulad ng naisip niya. But very fast, she rejoiced in her friend's misfortune and said while smiling at Phoebe, kanina mo lang sinabi na kung ikaw yun papayag ka. Bilisin mo at tanggapin mo siya. Alex also chipped in, tama, ngayon mo lang siya pinagyayabang, pinupuri siya hanggang langit at kung paanong walang mas hihigit sa kanya sa lupa, at siya ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa akin. Isang magandang pagkakataon para sa isang relasyon dito. Hindi mo dapat sayangin ito, baka tamaan ka ng kidlat dahil sa pag-alis ng ganoong basura. Ikaw, ako, galit na galit si Phoebe, ngunit hindi rin siya nakaimik. Sabi ni Alex, enough with that Yumi business. Ang mabilis na pagsang-ayon ay ang mahalagang bagay dito. O kalokohan lang ba ang lahat ng ibinuga mo ngayon? Para lang bang itulak si Cheryl sa hukay? Hindi ba ikaw ang matalik na kaibigan ni Cheryl? Sigh, so it turns out that you're the kind of best friend who cockblock everything, scam her, and take everything for yourself. Hindi sulit na magkaroon ng isang matalik na kaibigan na tulad nito. Ikaw, ang gago mo. Hindi ako magpapaloko kay Cheryl ng ganyan. Ikaw ang manloloko dito. Kung hindi ka isa, dapat kang sumang-ayon sa kanyang panukala. Tingnan kung gaano kasinsero ang lalaki, at kung gaano kaganda ang mga bulaklak. Kung papalampasin mo ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung makakatanggap ka ng mga magagandang bulaklak sa hinaharap? Ang mga salitang sinabi ni Alex ay nagparamdam kay Colby na nakahanap siya ng isang mabuting mapagkakatiwalaan at kaibigan. Napakabuting tao. Kung makuha niya si Phoebe, si Alex ay katumbas ng kanyang matchmaker, at siguradong bibigyan niya ito ng malaking regalo para dito. Ang ama ni Phoebe ay isang mahistrado sa Michigan. Sa ganoong senior na lalaki sa likod niya, hindi niya kailangang magpumigla sa buong buhay niya. Pakiramdam ni Phoebe ay hindi niya kayang talunin si Alex, at galit na galit siya ngayon, hindi man lang makapagsalita ng normal. Sa wakas, lumingon siya kay Colby at sinabing, Colby, huwag kang maalis sa isipan mo. Ang taong gusto mo ay si Cheryl. Paano mo na lang ililipat ang iyong nararamdaman? Hindi ka ba isang pagkabigo tulad nito? Oo, sinabi ko na ang galing mo dahil may passion ka kay Cheryl. Pero ang biglang magtapat sa akin ng ganito, hindi kita matatanggap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Colby, Phoebe, I'll be honest with you. Niloko kita noon. Sa totoo lang, ang nagustuhan ko, at laging gusto, ay palagi kang ikaw. Diskarte ko lang ang paghabol kay Cheryl. Natakot ako na itakwil mo ako kung diretsyong hinahabol kita. Kaya, ginamit ko ang diskarteng ito para mapalapit sa iyo, para maging mas pamilyar sa iyo, para makita kita araw-araw. Hindi mo ba ito napagtanto? With my family background, bakit hindi ko nagawang habulin si Sherry? Iyon ay dahil hindi ko kaya. Ano? Natigilan si Phoebe. Natigilan din si Cheryl, ngunit mabilis itong napalitan ng ginhawa. Bumaling siya kay Alex at sinabing, natakot talaga ako ngayon, akala ko. Kaya pala, kasangkapan lang pala ako. Pulong ni Alex sa tenga niya, sa nakikita ko, siguradong may problema ang paningin niya. Kung ikukumpara sa iyo, si Phoebe ay parang 10 beses na mas masahol pa. Mas maganda ka sa kanya. Sinadya ni Alex na maliitin si Phoebe. Ngunit sa pandinig ni Cheryl, parang salita lang ito ng ilang lasing na manliligaw. Hindi niya maiwasang lumapit kay Alex. Sabay na umikot ang kanilang mga ulo, at bahagyang naglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Para silang tinamaan ng alon ng static. Kinilig si Cheryl sa maliit na pagkakadikit na iyon, at napayuko siya sa kahihiyan. Kasabay nito, nagsimula na ring maghiyawan ang ibang nanunood sa gilid. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo na lang siya. Napakagwapong bata, nakakahiyang palalampasan ang pagkakataong tulad nito. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagmamahal sa mundo. Dahil napilitan si Phoebe sa isang sulok, hindi alam ni Phoebe ang gagawin, at tumingin siya kay Cheryl para humingi ng tulong. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Alex ang pulso ni Cheryl at sinabing, Nako, Cheryl, kung patuloy tayong mananatili rito, maaaring mahiya ang iyong kaibigan na pumayag. Matagal nang nagkunwaring may gusto sa iyo itong bro bago ito. Sa tingin ko mas mabuti kung umalis tayo para bigyan sila ng pagkakataon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 872. Tumingin si Colby kay Alex at nadama ang higit na pasasalamat sa kanya kaysa dati.
Bro, salamat, salamat. Bumulwak siya. Napangiti si Alex. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Nais kong maaga kayong magpakasal ni Miss Larsen at naway mabilis kayong magkaanak. Tandaan na sumulat sa akin ang tseke sa unang buwan ng bata. Siyempre, sigurado. It's a promise, nagmamadaling sabi ni Colby. Nang makitang babayaran na ni Alex ang bayarin para sa pagkain, mabilis niyang sinabing aayusin niya ito. Pagkatapos hinailan ni Alex si Cheryl palabas ng pinto at umalis. Cheryl, huwag kang umalis. Sumigaw si Phoebe, ngunit nasugatan ng sipa ni Alex ang kanyang paa at wala siyang sapatos. Kahit na sinadya ni Colby na harangin ang kanyang dinadaanan o hindi siya makalakad kahit na gusto niya. Pagkatapos nilang lumabas ng steakhouse, hindi talaga umalis si Alex sa lugar ngunit sa halip ay tumayo sa labas. Alam na alam niya ang ugali ng ilang mga lalaki, at kahit na ikinagalit siya ni Phoebe, maaaring may mangyari sa kanya na kakilakilabot kung iiwan niya siya rito ng ganoon lang. Kung talagang may nangyari, malamang na magkasala si Cheryl sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya, ito ay isang maliit na parusa lamang. Gayunpaman si Cheryl ang kumurap at sinabing, bakit hindi tayo aalis? Natigilan si Alex, leaving her for real, okay ka lang ba talaga? Napangiti si Cheryl at sinabing, ano kayang mangyayari? Tinawag ni Phoebe si Colby para pumunta mismo dito. Kaya niya itong mag-isa. Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hindi siya isang random na karaniwang tao. Hanggat hindi tanga si Colby, hindi siya mangangahas na gumawa ng anumang bagay na hindi maganda sa kanya. Mayroon siyang isang maimpluwensyang background. Medyo. Kung noon pa man, dapat na siyang mahistrado sa Michigan. Isang mahistrado ng Michigan. FC. Tapos anak siya ng mayor. Hindi nakakagulat na napaka-narcissistic niya. Narcissistic. Hindi ko akalain na ganyan siya. Siya ay may napakataas na pamantayan, ngunit siya ay pinalaki sa ganoong uri ng sambahayan kung tutuusin. Tumango si Alex. Bagamat sinabi na ang lahat ng nilalang ay pantay-pantay, sa sandaling sila ay isinilang, maging sila man ay marangal o mababa, lahat ay natukoy na. Ang ilang mga tao ay nagkaroon pa nga ng mga problema sa pagkain at pananamit, habang ang ilan ay maaaring sumakay sa mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar, kumain ng pinakamasarap na pagkain na makukuha ng isa mula sa mga dagat at bundok, at magsuot ng pinakamarangyang seda at satin. So, patas ba? Hindi talaga. Pagkatapos ay sinabi ni Alex kung gayon. Pauwiin na kita. Tiningnan ni Cheryl ang oras, saka sinabing, maaga pa. Paano kung samahan mo ako sa paglalakad? Nakatingin sa kanyang maganda at walang katulad na mukha, kaagad na pumayag si Alex. Pagkatapos naglakad ang dalawa sa kalsada na parang isang aktwal na mag-asawa, nag-uusap tungkol sa ilan sa mga kapanabik na bagay na natagpuan nila sa kanilang paligid. Biglang may dumaan na dekuryenteng sasakyan sa kanila na ikinagulat ni Cheryl na mabilis na sinunggaban si Alex. Tapos, hindi niya binitawan. Damang-dama ni Alex ang malambot na pag-igting sa kanyang braso paminsan-minsan na nagdulot ng pinakanak ang alon sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad sila ay may nabangga silang pamilyar. Ito ay ang kanyang dating biyenan si Claire Essex. Lumabas na si Claire, nakabihis na lahat, biglang tumakbo papunta kina Alex at Cheryl na magkahawak kamay. Ang kanyang mukha ay agad na nabaluktot sa isang pangit na ekspresyon, ang kanyang init ng ulo. Hoy, at doon ko naisip kung sino iyon. So, kayong dalawa pala. Rockefeller, ikaw ay walang utang na loob. Noon, bago mo hiwalayan ang aking anak, sinabi mong walang nangyayari sa pagitan mo at ng babaeng doktor na ito. Tignan mo ta. Ito ba ang tinatawag mong wala? Halos natutunaw na kayo sa isa't isa. Bakit mo kailangang ipahiya ang mga tao sa iyong pagpapakita? Maaari ka ring makakuha ng isang silid at magpatuloy sa paggawa ng mga sanggol. Kabanata 873. Hindi inaasahan ni Alex na makakasagasa si Claire dito. Ang inaalala niya ay kung babalik siya o hindi at sasabihin kay Dorothy ang tungkol dito. Samantalang si Cheryl, nagningning ang kanyang mga mata nang marinig ang mga sinabi ni Claire. Naghiwalay sina Alex at Dorothy. Hindi niya alam ang tungkol dito noon at nang marinig niya ito, lihim siyang natuwa sa loob. Siya at si Dorothy ay hindi magkasundo pagkatapos ng lahat at nadama na ang isang babaeng tulad ni Dorothy ay hindi karapat-dapat kay Alex. Ang lahat ng pamilya ng Essex ay hindi kailanman tinatrato si Alex bilang isang tao, lalo na si Claire na ngayon ay nakatayo sa harap nila.
Ang pinakasariwang alaala niya kay Claire ay kung paano niya ipinagpatuloy ang pagpapahiya kay Alex sa lahat ng posibleng paraan. Kaya agad niyang sinabi, napakaraming libreng oras mo para magmalasakit sa iba. Sa tingin mo, magagawa mo na ba ang lahat ng gusto mo ngayon? Noong manugang mo siya noon parang alipin mo siya. Ngayon, hindi mo na siya manugang. Ano? Balak mo pa ba siyang magtrabaho bilang alipin ng iyong pamilya? Hindi mo kayang makita siyang may magandang buhay. Sabi ko nga, ang isang babaeng tulad mo ay talagang reyna na ang tingin niya sa sarili niya ngayon, hindi ba? Nang maisip ni Claire kung gaano naging mayaman si Alex at ang sarili niyang pamilya ay wala na, muling nag-alab ang kanyang galit. Namula ang mukha niya at sumigaw, nako, walang hiyang bagay. Ikaw ay naging may bahay ng isang tao, ngunit nagpapakita ka pa rin ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Tinakawan mo ang aking anak na babae ng kanyang asawa at pinahiya ang iyong lolo, si Dr. Coney. Paano ka hindi nahihiyang lumabas para makipagkilala sa mga tao? Inagaw ko ba siya? Ikaw ang nagtaboy kay Alex. Sino sa buong estado ng California ang hindi nakakaalam tungkol dito? Itinuring siya ng iyong pamilya na parang isang katulong, hindi sila pinapayagang manatili sa isang silid kahit na sila ay kasal. Ipagawa mo sa kanya ang gawaing bahay sa buong araw kahit pahugasan mo ang lahat ng paa mo. Matanong ko ba sinong biyenan ang magtrato ng ganoon sa kanilang manugang? Kung sino pa man, gusto nilang hiwalayan agad ang anak mo. Kapag hindi nakahanap ng mapapangasawa ang iyong anak sa hinaharap, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Magaling magsalita si Cheryl. Siya ay isang doktor pagkatapos ng lahat at mayroon siyang maraming pagsasanay sa mahusay na pagsasalita. Galit na galit si Claire. Siya ay halos hopping sa lugar. Akala mo nakapulot ka ng kayamanan. Ako ay magiging tapat sa iyo. Ang taong ito ay isang pervert. Marami siyang babae sa tabi niya at 3 lang ang kilala ko. Maaari ka lamang magtapos bilang ika-4 o ika-5 may bahay. Maghintay ka lang at umiyak pagdating ng panahon. Masaya sana ako. Kahit na ito ay ika-7 o ika-8. Bakit ito mahalaga sa iyo? Iyon ay dahil hindi mo alam ang kanyang halaga at ngayon nakuha ko na siya. Itinuring mo siyang parang damo at itinaboy mo siya. Balang araw pagsisisihan mo rin, sabi ni Cheryl. Hindi niya alam na si Claire ay nagsisisi na hanggang kamatayan. Kakatapos lang magsalita ni Cheryl ay hinalikan niya si Alex. Halatang ginawa ito para ipakita kay Claire. Mawa. Langko ang isip ni Alex at nakalimutan niyang iwasan ito. Hindi niya akalain na si Cheryl ay maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya ng ganito sa harap ni Claire. Namula ang mukha ni Claire. Lord, walang hiyang hasi. Tumura siya sa direksyon ni Alex pagkatapos ay umalis na nagtatampo. Bakit siya mananatili at maging isang bumbilya? Si Richit Asterisk. Sa paghalik ni Cheryl ng ganito, pakiramdam ni Alex ay nahihilo ang kanyang ulo. Ang mahalagang punto na dapat tandaan dito ay ang babaeng ito ay hinahalikan siya ng malalim, ang kanyang buong katawan ay nahuhulog sa kanya ng walang anumang agwat sa pagitan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ito ay isang kakaibang pagkakataon, at siya ay gamulong kasama nito. Bilang isang resulta, ito ay nawalan na ng kontrol. Hindi niya namalaya na umalis si Claire. Hanggang sa may sumulpat na matanda sa tabi niya, nakatingin sa dalawa ng kakaibang tingin at hindi inaalis ang tingin. Umangat pa nga siya hanggang sa umiling at bumulong sa sarili, nako, nabubulok ang moral ng publiko sa bawat araw na lumilipas. Sa wakas ay napatigil ang dalawa sa kanilang pagkatulala at nagmamadaling bumitaw sa isa't isa. Namula ang mukha ni Cheryl. Si Alex ay tumingin sa matanda na may pagkadismaya at sinabing, kung sasabihin mo na ang pampublikong moral ay nabubulok, bakit parang tuwang-tuwa ka habang pinapanood mo? Itinuro ng matanda ang dekuryenteng sasakyan sa likuran nila at sinabing, hinironggan mo ang kotse ko, kaya hintayin na lang kita, walang pinipiling brat. Nagmamadaling hinaila ni Cheryl si Alex at tumakbo palayo. Tumakbo sila ng daan-daang yarda, at nang sa wakas ay hingal na hingal siya habang tinatapik ang kanyang dibdib, tinanong niya, kailan kayo naghiwalay? Medyo nahiya si Alex. Ilang araw na ang nakalipas. Iyon. Ngayon lang. Sorry, hindi ako makapagpigil. Namumula din si Cheryl. Ano ba ang dapat mong sabihing sorry? Ako ang nagkusa. Galit na galit ako sa dati mong biyenan. Anong klaseng tao yan? Hindi pa ako nakakakilala ng ganyang babae. Tama para sa iyo na magkaroon ng diborsyo. Ito ay nililigtas sa iyo mula sa pagtiis ng higit pang pambubuli mula sa kanyang pamilya. With your capabilities, I'm sure maraming babaeng nagkakagusto sa iyo, di ba?
Ngumiti si Alex, saka mabilis na iniba ang topic. Sabihin mo, ano sa tingin mo ang nangyari kay Phoebe? Magsalita tungkol sa Diablo, at siya ay darating. May tumawag sa telepono ni Cheryl, at si Phoebe iyon. Sa sandaling sinagot niya ito, narinig niyang umiiyak si Phoebe. Nagulat si Cheryl. Phoebe. Nangyari yon. Nabuli ka ba ni Colby? How dare he? Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 874. Umiyak si Phoebe at sinabing hindi ito Colby Withers. Ikaw at ang asshole na iyon na nagngangalang Alex. Huwag kang umiyak, Phoebe. Anong nangyari sa mundo? Ako. Muntik na akong madala ng lalaki. Cheryl Coney, kaibigan pa rin ba kita? Alam mo na ang iyong mabahong lalaki ay nasaktan ng aking binti, at mayroon lamang akong isang sapatos ngunit iniwan mo pa rin ako sa awa ni Colby. Paano kung may gawin siya sa akin? Sorry. Babalik ako kaagad. Bumalik sina Alex at Cheryl, at syempre, wala na si Phoebe sa steakhouse. Sa wakas, natagpuan nila siya sa isang tulay. Nakaupo siya sa asul na guhit ng mga hakbang na bato ng tulay, ang parehong sapatos ay nawala sa kanyang mga paa. Ang kanyang kaliwang paa ay nakabalot sa isang bagay, at sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay isang sanitary pad. At tumutulo pa ito ng dugo. May mga bakas din ng luha sa kanyang magandang mukha. Nang matano ni Phoebe sina Cheryl at Alex, kusa niyang iniiwas ang mukha na nagpapakitang galit pa rin siya. Agad na lumuhod si Cheryl para tingnan ang kanyang pinsala ngunit itinulak ito palayo. Wala ka nang pakialam sa akin, di ba? Ikaw at ang iyong scumbag ay maaaring pumunta at maging lovely-dovey sa isa't isa. Hindi na kayanan ni Alex ang kanyang masamang ugali. Paano kung anak siya ng isang mahistrado? If she provoke him, sasampalin pa rin niya ang malaking bibig niya. Itinuring ba niya ang kanyang sarili bilang isang prinsesa? Sa pagkakataong iyon, gusto na lang ni Alex na kaladkarin si Cheryl. Gayunpaman, dahil napakalambot ng puso ni Cheryl, hindi lang siya humingi ng tawad, kundi inaliw din niya ito ng mahinang boses. Siya ay nagpakita ng napakabait na ugali. Noon naintindihan ni Alex. Sa masamang ugali ni Phoebe, anak ng isang mahistrado, malamang na hindi siya matiis ng karamihan, at ang maamo lang na tulad ni Cheryl ang makakapagparaya sa ugali niyang iyon. Pagkatapos ng maingat na pagtatanong, nalaman nilang tinanggihan ni Phoebe si Colby at lumabas na ng restaurant. Hindi niya inaasahan na makakabangga niya ang isang lasing na lalaki sa kalsada, na lumapit at niyakap siya kaagad. Natakot siya, at tumakbo siya ngunit nahulog at natapakan ng isang basag na bote. Hindi lamang siya nahulog, ngunit ang mga shards ng salamin ay tumusok din sa kanyang mga paa, at nagkaroon ng maraming pagdurugo. Humingi ulit ng tawad si Cheryl pagkatapos ay sinabi kay Alex, Alex, pwede bang mahirapan kang buhatin siya sandali? Medyo malalim ang sugat, at kailangan nating magtungo sa ospital para tingnan ito at tingnan kung may salamin sa loob ng sugat. Kakailanganin din niyang magpa-tetanos. Kumunot ang noo ni Alex. Maliit na sugat lang. Hindi niya kailangan ng ospital, tama ba? Kailangan niya, sabi ni Cheryl. Sige, kung sasabihin mo kung gayon. Walang magawa sa kanyang mga salita, napayuko na lamang si Alex upang payagan si Phoebe na umakyat sa kanyang likod. Dahil dito, ang kanyang mga binti at katawan ay naninigas at tuwid na para bang natatakot siya na kahit papaano ay samantalahin siya nito. Hoy, pwede bang magpahinga ka? Parang may bitbit akong coffin board sa likod ko. Ikaw ang coffin board, B-starred ka. Hindi nakaimik si Alex. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtipon siya ng ilang espiritual na kapangyarihan sa kanyang daliri at sinundot siya. Sa sumunod na segundo, tumahimik siya at masunuri na nagpahinga. Si Richard Asterisk. Kasabay nito, sa ibang lugar. Sa wakas ay nakaligtas si Carol sa isang hindi malilimutang karanasan sa purgatorio. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang sariling mga kasanayan at ang lakas ng loob mula sa pagtingin sa kamatayan sa mata upang makahanap ng isang paraan upang talunin si Dr. Quinn. Ito ang punto na naisipan niyang gawin itong asawa. Sa prosesong ito, naglabas din si Carol ng maraming impormasyon tungkol sa Seamus. Isang malisyosong pag-iisip ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Kabanata 875. Baby, ikaw ang pinakamagandang babae at pinakasentimental na nakasama ko. Naramdaman ko ang sarap ng first love. Napakaganda, napakaganda. Tumawa ng malakas si Dr. Quinn, niyakap si Carol, ang mga kamay nito ay gumagala sa kanyang buong katawan. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig na puno ng masamang hininga at sumandal upang isara ang puwang. Gusto agad itong iwasan ni Carol.
Kasabay nito ang pagnanasang sa muka. Gayunpaman, upang mabuhay at makapaghiganti, tiniis niya ang mas kasuklam-suklam na mga bagay bago ito, at maaari na rin niyang tiisin ang anumang bagay ngayon. Kaya naman, masigasig siyang tumugon at nagkusa na ikinawit ang kanyang braso sa leeg ng matanda. Nang matapos ito, nagsimula siyang umiyak. Asawa, hindi ko ine-expect na bago ako mamatay, makikilala ko ang isang mabuting tao na tulad mo. Magagawa kong mamatay sa kapayapaan tulad nito. Tinitigan siya ni Dr. Queen. Anong ibig mong sabihin mamatay? Sa piling ko, mahirap para sa iyo na isipin ang mamatay. Umiling si Carol. Hindi mo maiintindihan. Anong ibig mong sabihin na hindi kita maintindihan? Sabihin mo sa akin. Seamus Owen, hindi niya ako hahayaang mabuhay. Kasi sa kanya, para ko na siyang niloko. Hahaha, gustong-gusto ko kapag nanliligaw ako sa iba. Baby, walang dapat ipag-alala. Ang kanyang enerhiya core ay sumabog. Wala siyang magagawa sa'yo. Natigilan si Carol. Pero, di ba sabi mo gagamutin mo siya? Inilibot ni Dr. Queen ang kanyang mga mata. Gamutin mo ang kanyang puwet. Kahit na ang kanyang gitnang enerhiya core ay nabawasan sa estado na ito. Tinignan ko ang pulso niya kanina. Napakalakas ng taong gumawa niyan at pinasabog niya ang higit sa 100 ng mga meridian niya. Kahit ang Diyos ay hindi siya mailigtas. Tuwang-tuwa si Carol. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Hindi ka ba niya pakikitunguhan? Ayaw kong makita kang nasasaktan. Gusto pa rin kitang pagsilbihan sa buong buhay ko. Hindi ko ito itatago sa iyo. Ang aking pamilya ay nagpasa ng 36 na araw ng mga diskarte sa nakatagong kama na kakaiba, at gusto kong subukan ito ng paisa-isa sa aking asawa araw-araw. Napatulala si Dr. Queen saka siya tuwang-tuwa. Napakaganda nito, baby. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin si Seamus. Pagkatapos ng isa pang round ng pagkakabuhol-buhol, bumalik si Seamus. Dr. Queen. Paano ito? Ito ba ay kasiiya siya? Oo, hindi masama. Haha, basta kontento ka, maganda. Itong si Carol talaga ang pinaka-wild na nakilala ko. Kung hindi dahil sa mga sugat ko, mag-aatubili akong mawala siya sa aking paningin. Miracle Doctor, maaari mo na ba akong pagalingin ngayon? Siyempre. Si Dr. Queen ay kumuha ng ilang pre-prepared na table tas at sinabing, ito ay isang 7-tendon bursting peel. Kumain ito ngayon at agad na subukang gumalaw. Gamitin ang iyong lakas. Gamitin ang iyong lower energy core para maabot ang middle energy core mo. Si Seamus ay walang anumang pagdududa, at ginawa niya ito kaagad. Makalipas ang 3 minuto. Nagluwa si Seamus ng isang subo ng sariwang dugo. Nagbago ng husto ang mukha niya. Miracle Doctor, bakit may nararamdaman akong hindi maganda? Masakit at nagsisimula na ring sumakit ang lower energy core ko. Parang malapit nang sumabog. Hihihi. Isang malakas na tawa ang nagmula kay Carol na lumabas na naka-underwear lang. Mapanuksong ekspresyon ang nasa mukha niya habang nakatingin kay Seamus. Tama na ang nararamdaman mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ni Seamus ay tiyak na may mali. Sagot ni Carol, bakit tinawag itong 7-tendon bursting peel? Dahil sinasabog nito ang lahat ng iyong meridian at energy core, at patuloy din itong sasabog sa lahat ng iyong mga buto. Gaano katanga? Napakalinaw na pangalan, ngunit hindi mo man lang masabi. Arg. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Seamus ang sakit sa kanyang lower energy core na lalong tumitindi. Pagkatapos, isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ay talagang sumabog. Marahas siyang umubo ng dugo, puno ng takot ang mukha niya. Matandang Queen, ano ang kahulugan nito? Isa akong disipulo ng Levitation Gate. How dare you kill me? Sinaktan mo ang iyong mga nakatataas. Hindi ka ba natatakot na hiwain ka ng aking amo at ikalat ang iyong bangkay? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 876. Ipinatong ni Dr. Queen ang kanyang kamay kay Carol, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Seamus Owen, mukhang hindi mo pa rin alam ang sitwasyon mo. Ang iyong middle energy core ay na-abolish na bago ito, at ang iyong demon arts ay matagal nang nawasak. Akala mo ba mapapagaling kita? Mula sa sandaling nabasag ang iyong core ng enerhiya, ikaw ay naging isang walang kwentang tao. Sa tingin mo ba ay darating ang iyong amo at papatayin ako alang-alang sa isang walang kwentang taong tulad mo? Ano ang sinabi mo? Pero, hindi mo ba pinagaling ang energy core ni Louie noon? Noon iyon, ngayon na.
Ang energy core ni Louie ay nakatanggap lamang ng ilang pinsala sa kanyang mga meridian, at hindi ito nawasak, hindi katulad ng sa iyo. Ang sa iyo ay ganap na nasira kaya walang paraan upang iligtas ka. Arg! Kasalukuyan, gumulong-gulong si Seamus sa buong lupa sa matinding sakit, dugo ang sumasakop sa buong lugar. Gayunpaman, ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya ay higit pa sa dugo sa lupa. Nang malapit na siyang alisin ni Dr. Quinn sa kanyang paghihirap, sinabi ni Carol, "Mahal na asawa, hindi mo ba siya unang papatayin?" Binigyan siya ni Dr. Quinn ng kakaibang tingin. "Anong problema? Hindi mo ba kayang hayaan siyang mamatay?" Sagot ni Carol, "Hindi naman. Gusto ko siyang pahirapan ng maayos. Diba sabi niya huhuli siya ng ilang ahas at ilalagay sa pantalon ko. Sabihin na siya ay isang tao. Kung may mga ahas sa kanyang pantalon, saan sila pupunta upang ilibing ang kanilang mga sarili?" Naningkit ang mga mata ni Dr. Quinn. "Ay, hindi ko talaga alam." Ngumiti si Carol at sinabing, "Gusto mo bang subukan ito?" "Oo naman." Nanginig si Seamus nang marinig iyon. Ang kanyang mukha, na namutla dahil sa pagkawala ng dugo at mga sugat, ay lalong naging hindi magandang tingnan. Nang mahuli ni Dr. Quinn ang 7 hanggang 8 makamandag na ahas na may iba't ibang laki, halos himatayan siya sa nakita. Hindi. Sandali lang Carol, hindi mo ba gustong gawin ang foundation building? Hindi mo ba gustong makaganti kay Alex? Maaari kitang ituro sa Peach Blossom Demon Scripture, matutulungan kitang itayo ang iyong pundasyon. May natitira pa akong lakas sa loob. Halos wala na rin ito kaya maipapasa ko ito sa iyo. Pakiusap ko. Huwag mong ilagay ang mga ahas sa aking pantalon." Agad namang napangiti si Carol. Sa pakikipag-usap tungkol sa puot, hindi si Seamus Owen ang pinakaayaw niya kundi sina Alex at Brittany. Agad niyang pinakiusapan si Dr. Quinn na tumigil na. Gayunpaman, sa sandaling si Dr. Quinn ay interesado sa isang bagay, imposibleng pigilan siya. Inihagis niya ang mga ahas at itinali ang magkabilang siwang ng pantalon ni Seamus. Ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Kahit makagat siya, kaya ko pa rin siyang iligtas." Ang sumunod na nangyari ay isang trahedya ng pandaigdigang sukat. Hindi akalain ni Seamus na makakatagpo siya ng ganitong kalunos-lunos na wakas. Ang malamig at makaliskis na mga texture ng mga ahas ay dumula sa kanyang mga binti, gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang nakakatakot na pakiramdam na iyon ay isang bagay na tiyak na hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Makalipas ang 3 minuto, iniligtas siya ni Dr. Quinn. Gayunpaman, kailangan niyang ipasa ang natitira sa kanyang panloob na lakas at ituro kay Carol ang Peach Blossom Demon Scripture. Kung hindi, kailangan niyang dumaan sa sakit at kawalan ng pag-asa sa pagkagat ng mga ahas. Tungkol naman kay Carol, ang kanyang isip at mga mata ay puno ng hitsura ni Alex, at nais niyang sirain ang lahat ng pag-aari niya. Si Richie Asterisk. Kasabay nito, ay nalalayan ni Cheryl si Phoebe habang palabas sila ng ospital. Agad silang nagmaneho pabalik sa lugar ni Cheryl, ngunit hindi ito ang lugar kung saan nakatira si James at ang kanyang asawa, ngunit isa pang tirahan. Sabi ni Cheryl, "Ito ang lugar na dating tinitirhan ng aking ina. Minsan kapag ako ay nagtatrabaho ng gabi at ayaw kong abalahin sina lolo at lola sa kanilang pagkakatulog, kapag bumalik ako, pumupunta ako dito upang matulog." Mahina siyang nagsalita, at mula nang ang malalim na halik na iyon ay pinagsaluhan nila, ang kanyang saloobin sa kanya ay naging mas matamis at mas matalik. "Hoy, Alex, di ba sabi mo gagamutin mo ang paa ko? Hayaan akong makita ang iyong tinatawag na mahiwagang medikal na kasanayan pagkatapos." Hindi na kayanan ni Phoebe ang matalim na titig na puno ng pagmamahal na patuloy na binibigay ni Cheryl kay Alex, at ipinakita niya kaagad ang kanyang galit. Humisi si Alex. "Gusto mo pagalingin ko yung paa mo sa ganyang ugali? Kung gayon, paano kung maglagay tayo ng taya? Kung mapapagaling kita sa loob ng 10 minuto at hahayaan kitang tumalon ng malaya, magiging maid kita sa loob ng 1 taon. At tatawagan mo akong master kapag nakita mo ako." Kabanata 897. Ano ang sinabi mo? Maging alipin mo, at tawagin kang master. Nang marinig ni Phoebe ang mga salita ni Alex, siya ay labis na inis na ang kanyang ilong ay malapit ng mabaluktot. "Saan ka ba nakakuha ng ganyang tiwala? Hindi mo ba alam kung sino ako? Kung maglakas loob akong tawagin kanyan, maglakas loob ka bang sagutin ito?" Tulala rin si Cheryl. Hindi ito ang uri ng biro na dapat paglaruan. Hinihiling sa anak na babae ng isang mahistrado sa Michigan na tawagan kang master. Kung narinig iyon ng kanyang ama, ang maliit na biro na ito ay magiging isang malaking bagay.
Si Alex gayunpaman ay walang pakialam. Bakit ayaw ko? Kahit tawagin mo akong Taytay, maglalakas loob pa rin akong tumugon. Ano? Gusto mo tawagin kitang Daddy? Nako, napakamasunuri ng anak ko. Tumawa si Alex. Naramdaman ni Phoebe na umabot sa rurok ang kanyang galit at sumabog. Gayunpaman, nagkaroon siya ng sugat sa paa. Pagkatayo niya sa sofa ay nontog niya ang sugat niya at napaupo kaagad. Pagkatapos sinabi niya kay Cheryl, Cheryl, tingnan mo ito, anong klaseng lalaki ang nahanap mo? Walang magandang katangian, walang magandang ugali, at kahit isang malaking sinungaling. Paano magiging karapat-dapat ang lalaking ito para sa iyo? Medyo nauuhaw si Alex at kinuha niya ang isang random na tasa na tila malinis bago ito punuin ng tubig mula sa gripo pagkatapos ay humigop ng ilang higop mula rito. Tapos sabi niya, sinasabi mo bang maganda ang ugali at ugali mo? Kung ginawa mo, hindi mo sana inilabas ang iyong paa at natisod ako. At hindi mo sana sinasadyang kunin ang baso para iwiwaisak sa akin ang inumin. Nagulat si Phoebe. Masasabi mo ba? Humuso si Alex. Hindi ako bulag. Ang mga maliliit na trick na ginamit mo, nakikita ko ito sa isang sulyap lang. Hindi alintana ni Cheryl na nakaupo sa tabi niya, ang katotohanang diretso siyang uminom sa kanyang tasa. Sa katunayan, naramdaman niya kung gaano ito kasarap. Nang marinig niya ang usapan ng dalawa, mas lalo siyang nagulat. Kasabay ng tila hindi pagkakasundo ng dalawa nang magkita sila sa steakhouse, may tiwala siya sa isang bagay. Nagkita na kayong dalawa bago ito, tama ba? Hindi ko siya kilala, sabi ni Alex. Sinabi rin ni Phoebe, ayoko rin siyang kilalanin. Cheryl, kilala mo ba kung sino siya? Siya ang pervert na naghagis ng sapatos ko sa puno sa Michigan State Hospital noong isang araw. Ha? Natigilan si Cheryl. Noong araw na iyon, sinumpa niya ang pervert na binanggit ni Phoebe. Hindi niya inaasahan na ang pervert pala ay si Alex. Dahan-dahan at makatuwirang paliwanag ni Alex, so, she has already been talking bad about me behind my back. Tapos sinabi ba niya sa iyo na tinulungan ko siyang iligtas ang isang tao, at tumawag siya ng pulis para arestuhin ako, sinisisi ako dahil mas magaling ako sa kanya. Isa pa, ang kanyang sapatos ay naipit sa takip ng manhole at mabait akong tumulong sa paglabas nito. But then, she accused me of stalking her and wanted to pick her up. Cheryl, ikaw lang ang kayang tiisin ang pagiging narcissist niya at kaibiganin pa rin siya. I can bet na wala siyang ibang kaibigan maliban sa'yo. Kahit na ginawa niya, malamang na hindi niya sila tunay na kaibigan. Kahit na ang kasamang Colby na iyon bago ito, sigurado akong gusto lang niyang makahanap ng kapareha na may magandang background. Ang mga salita ni Alex ay tumagos ng malalim sa puso ni Phoebe, at nasaktan ito. Dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Siya ay karaniwang walang mga kaibigan, at si Cheryl lamang ang nagtrato sa kanya bilang isang mabuting kaibigan mula sa kanyang pagkabata. Alam niya na ang kanyang pagkatao ay may mga pagkukulang na buo mula noong siya ay bata. Gayunpaman, hindi na ito mababago, na parang nakaukit sa kanyang mga buto ang kayabangan. Kaya naman mas nagmamalasakit siya sa kanyang kaibigan, si Cheryl, at gusto niyang tiyakin na hindi siya madedaya ng Alex na ito. Ang kanyang mga mata ay namumula habang sinabi niya, fine, I'll make a bet with you. Aling taya? Sabi ni Alex. Yung wala kang kaibigan o yung tungkol sa pagiging maid ko? Maid, sagot ni Phoebe. Ngumiti si Alex, saka tumango kay Cheryl. Cheryl, bibigyan mo ng oras, 10 minuto. Umupo si Alex sa sofa sa tabi ni Phoebe, hinawakan ang kanyang bukong-bukong, at kinaladkad siya upang ilagay ito sa kanyang sariling kondongen. Ang magaspang na kilos na ito ay halos nagpatalon sa puso ni Phoebe ng marahas. Kahit na sa edad na ito, hindi siya nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran ng kasarian, at bago ito, kapag siya ay dinala sa kanyang likod, at siya jab sa kanya, ito ay ginawa sa kanyang pagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sama ng loob, nais na siya ay makagat sa kanya. Maghintay. May bigla siyang na-realize. Nabanggit mo lang ang mga tuntunin kung nanalo ka, ngunit paano kung natalo ka? Pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Okay, sabi ni Phoebe. Kung matatalo ka, kailangan mong aminin na sinungaling ka, at layuan mo si Cheryl sa hinaharap, at hindi na muling paglalaroan ang nararamdaman niya. Nang marinig ito ni Cheryl ay medyo kinabahan siya. Kahit anong tiwala niya kay Alex, iba ang nararamdaman niya sa linya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 878. Pinunit ni Alex ang gauze sa paa ni Phoebe. Sige. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata. Dati, hindi siya pinapansin.
Ngayon na malinaw na niyang nakikita sa ilalim ng liwanag, nalaman niyang maislan at maputi ang mga binti ni Phoebe. Dapat ay nawaks ang mga ito noon pa dahil ito ay makinis at malinaw. Napakaganda rin ang hugis ng kanyang binti at ang pangunahing bagay dito ay ang kanyang napakagandang malajid na paa. Maging ang mga arko ay kaibig-ibig, ang mga daliri sa paa ay bahagyang nakataas na nagpapakita ng perpektong S-hugis. Ang kanyang mga kuko sa paa ay pininturahan ng light purple nail polish. Ang bawat daliri ng paa ay payat at bilog na may iba't ibang haba, bawat isa sa kanila ay isang namumuko na kagandahan sa kanilang sarili. Ito ay tulad ng isang gawa ng sining. Bahagyang natigilan si Alex. Pinasahin niya ang mga paa ng ilang dilag kasama na si Dorothy. Sa mga tuntunin ng antas ng kagandahan, ang kay Phoebe ay ang pinakamahusay. Maliit ito at cute at may bahid ng kaseksihan. Nakakalungkot na hindi siya modelo ng paa. Sa oras na ito, sinabi ni Phoebe, at saka, kapag natalo ka, kailangan mo akong tawaging Lola kapag nakita mo ako. Lola. Laking gulat ni Alex, inalis niya ang kanyang tingin nang mabawi ang kanyang sentido. Mayroon ka bang hindi pangkaraniwang fetish? Halimbawa, ang ipinagbabawal na pagmamahal ng mga lolo't lola sa kanilang mga apo. Inihagis ni Alex ang binti ni Phoebe. Hindi niya ito pinansin, at diretsyong bumagsak ang kanyang paa sa lupa na nagpasigaw sa kanyang gulat. Gayunpaman, ang inaasahang matinding sakit ay hindi dumating. Sa katunayan, hindi ito nasaktan sa lahat. Tapos na. Talaga bang gumaling ito? Napatulala siya at hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata habang nakatitig sa kanyang binti. Siya ay isang medikal na estudyante at napakalinaw tungkol sa paggamot at pagbawi para sa ganitong uri ng pinsala. Maaaring tumagal ng hindi bababa sa kalahating buwan upang mabawi. Ngayon, hindi. Kalimutan ng isang buwang pagbawi. Napagaling siya ng buo ni Alex sa loob ng ilang minuto. Ilang minuto iyon? 7 minuto. Nakangiting sabi ni Cheryl. Naniniwala ka na ngayon, hindi ba? Si Alex ay isang mahusay na doktor. Kumislap ang magagandang mata ni Phoebe at nakasimangot siya habang nakatingin kay Alex. Hindi ito medikal na kasanayan. Hindi ba ito magic? Kaya nga sabi ko ignorante ka. Para magkaroon ng kaalaman ng isang doktor sa Amerika, hindi mo kailangang magmula sa isang medikal na universidad, at hindi mo rin kailangang ituring na isang doktor. Isa pa, natalo ka. Kaya simula ngayon, kailangan mo na akong maging kasambahay sa loob ng 1 taon. Gusto kong maghugas ng kamay. Dalhan mo ako ng isang palanggana ng tubig. Tandaan din na tawagin akong master. Kinagat ni Phoebe ang ibabang labi. Paano ito nangyari? Di pwede ka lang maghugas ng kamay sa gripo. Tinatamad akong gumalaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, may tumawag sa telepono ni Alex. Hinugot niya ito, nakita niyang si Asher iyon. Hindi siya tatawagan ni Asher nang walang dahilan kaya sinagot niya kaagad ang tawag. Ang apurahang boses ni Asher ay nanggaling sa kabilang panig. Ginoo. Si Alex, isang babae, ay pinilit na pumasok sa Hells Angels at napakalakas niya para hawakan namin. Maaari ka bang pumunta? Kabanata 879. Nagawa ng isang babae na makadaan. Sino ito? Natigilan si Alex, hindi malaman kung sino ito. Ito ba ay isang tao mula sa pamilyang Missouri Coleman? Nalaman kaya nila na sina Suzaku at Sergio ay nagtrabaho bilang isang clean-up crew sa Hells Angels at nagsagawa ng rescue. Hindi kaya ang dalawa pang babae mula sa 4 Great Princesses? Ang hininga ni Asher ay paparating na sa pantalon at ang kanyang mga salita ay paminsan-minsan ay mabibigo habang siya ay nagsasalita. Hindi ko alam, bata pa siya pero she's too good. Hindi namin siya kalaban. Sa tingin ko siya ay isang taong mas mataas sa Earth expert. Ang galing. Sige, papunta na ako. Ibinaba ni Alex ang tawag, wala man lang oras para maghugas ng kamay. Agad niyang sinabi kay Cheryl, Cheryl, may biglang dumating. Kailangan ko nang umalis. Ha? May nangyari ba? Kailangan mo ba ng tulong? Sagot agad ni Cheryl. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil sa wakas na magkaroon ng pagkakataon na mapalapit sa kanya at ang kanilang oras na magkasama ay malapit nang matapos. Umiling si Alex. Hindi na kailangan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay lumabas na siya. Sabi ni Cheryl, I'll see you off. Humuso si Phoebe. Siya ay isang malaking tao, hindi isang puting o isang tuta. Parang hindi siya mawawala. Kumunat ang noo ni Alex at huminga siya ng mahina. Kahit sa mukha ng amo mo, napakasungit mo. Ipinapakita nito na hindi mo binago ang bulok na ugali na iyon kahit kaunti.
Paparusahan kita, humiga sa lupa at matutong tumahol na parang aso sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay ginamit ni Alex ang kanyang mental power, agad na ipinasok ang utos sa kamalayan ni PB. Kung ang isang taong may malakas na mental powers tulad ni Daya, ang pamamaraang ito na ginamit ni Alex ay halatang hindi gagana. Kung ito ay waltz, malamang na mayroong ilang pagtutol. Gayunpaman, si PB ay isang ordinaryong tao lamang, at ito ay mas makinis, at tila magkakabisa ito sa sandaling ito ay ipinatupad. Thud. Sumilay ang pagkalito sa mga mata ni PB. Pagkatapos ay nahiga siya sa lupa. Ang kanyang ulo ay tumingin sa itaas, at itinulak niya ang kanyang puwitan sa hangin. Mukha siyang aso. Woof, woof, woof. Sa ilalim ng tulalang titig ni Cheryl, ngumiti si Alex, pagkatapos ay binuksan ang pinto at nagmamadaling lumabas. Hindi siya nag-abalang kunin ang sasakyan. Ang lakas ng kulog at kidlat ay bumuhos sa kanyang mga binti na tumama sa kanilang speed limit. Siya ay naging isang itim na anino at nawala sa lugar. Si Richit Asterisk. Sa apartment, natulala si Cheryl. Ito ay talagang isang WTF na sitwasyon. Kahit natalo ka sa isang taya, hindi na kailangang umabot sa ganito, di ba? Nagmamadali niyang sinabi, sige, Phoebe. Wala na si Alex. Hindi mo na kailangang tumahol pa. Huwag mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya. Gayunpaman, tila walang narinig si Phoebe na sinabi niya. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang tumahol. Hindi lang siya nagpatuloy sa pagtahol, pinilipit pa niya ang kanyang baywang na parang nanginginig ang buntot. Napakalinaw at detalyado ang ginawa niyang pagkilos. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl. Napahagalpak siya sa tawa at nanginginig ang katawan niya habang pabalik-balik sa pagtawa sa sobrang lakas. Gulong-gulo ang isip niya habang patuloy na tumatawa. She laughed and said, Phoebe, I really didn't expect na may talent ka pala para dito. Magre-record ako ng video para makita mo mismo. Sarili niyang tahanan pa rin ito kaya hindi nagmadali si Cheryl na pigilan siya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng mga larawan mula sa lahat ng anggulo. Makalipas ang 10 minuto, hindi nagpakita ng anumang senyales ng paghinto si Phoebe. Dito, naramdaman ni Cheryl na may mali. Sinulyapan niya si Phoebe na may pagdududa sa mukha at pilit siyang hinaila pataas. Ha? Ano? Anong nangyari sa akin? Naramdaman ni Phoebe ang pananakit ng kanyang mga tuhod at maging ang kanyang palso at leeg ay masakit. Ang kanyang lalamunan ay parang sisubog na sa apoy, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya dali-dali niyang tinanong si Cheryl. Hindi pa ginamit ni Alex ang beads para mag-hypnosis sa pagkakataong ito, kaya hindi malakas ang epekto, hindi tulad ng inilagay niya kay Tristan, na tuluyang nawala ng malay ng magkabisa ang hypnosis. Gayunpaman, iba ito para kay Phoebe. Nang mamagitan si Cheryl bilang isang puwersa sa labas, natahimik ang kanyang utak. Wala kang maalala? Tanong ni Cheryl. Anong hindi ko maalala? Ako talaga. Woof. Ha? Ano ang mali sa akin? Woof. Ubod. Sabi ni Phoebe. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 900. Hindi niya maiwasang tumahol. Ang problema ay, ngayon, malinaw na ang kanyang isip. Ngayon ka lang ba natutong tumahol? Tanong ni Cheryl. Ano? Bakit ako matututo kung paano? Woof. 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 Wow. Sa wakas ay naniwala si Phoebe sa kanyang mga sinabi, at mukhang maiyak na siya. Paano ako naging ganito? Sa sandaling sinabi niya yon, muli siyang bumagsak sa lupa, itinutok ang kanyang puwit sa hangin at nanginginig ang kanyang haka-haka na buntot. Ah. Woof. Woof. Ayoko. Ayoko. Woof. Woof. Nag-aalala si Cheryl pero gusto rin niyang tumawa. Mabilis niyang tinawagan si Alex. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang telepono. Si Richit Asterisk. Sa Hells Angels, si Asher at isang grupo ng mga mandirigma mula sa Thousand Miles Conglomerate ay binubugbog ng itim at asol, at halos lahat ay may bali ang mga braso at binti at ngayon ay nasa lupa. Ang mga daing at panagoy ay nagmumula sa kung saan-saan. Isang batang babae na mukhang mga 15 o 16 na taong gulang ay nakatayo sa mesa habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Sumimangot siya at sinabi sa malambing na tono, what Hells Angels? Dapat ay Trash Angels. Bawat isa sa inyo ay walang silbi. Hindi ka makakagawa ng kahit isang disenteng mandirigma. Sa pamamagitan lamang nito, how dare you call yourselves king of the underground? Pa. Simula ngayon ako na ang magiging ate mo, at makikinig ka sa akin.
Kung hindi, haantong ka sa ganito. Laminggalinga ang dalaga sa paligid, marahas na inihakbang ang kanyang mga paa. Boom! Tarat-tarat! Basag, basag! Sa gitna ng kanyang mga paa, lumitaw ang mga bitek at mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Umabot pa ang mga bitek sa sementadong pader na may 10 metro ang layo mula sa kanya, at tila babagsak na ito. Nabigla ang puso ni Asher. Hindi ba't medyo malakas ang batang babaeng ito? Paano magagawa ng isang tao ang isang bagay na tulad nito? Naisip niya sa loob na buti na lang at wala si Waltz, kung hindi, mapapag-alitan din siya ng tae. Kahit na humingi siya ng tulong kay Alex, iyon ba ang tamang gawin? Nang dumating ang oras, umaasa siyang isa itong walang kabuluhang pagliligtas na mauuwi sa pagkaladkad lamang sa kanya sa 3 * na ito. Hahabulin siya ni Waltz kung ganoon nga. Medyo nagdadasal siya ngayon. Mas mabuti siguro kung hindi dumating si Alex. Gayunpaman, pinili ni Alex ang sandaling ito na lumitaw. Mabilis siyang pumasok na parang ihip ng hangin mula sa labas. At pumasok siya upang makita ang isang batang babae na buong pagmamalaki na nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod niya sa lobby ng Hells Angels. Napatulala siya. Holly. Ito pala ay walang iba kundi si Holly Yates na nag-iisa na namamasyal. Hindi niya inaasahan na ang munting paglalakbay na ito na kinuha niya sa kanyang sarili ay halos masira ang Hells Angels. Lumingon si Holly, nagulat. Kuya, bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Oh, baka sinusundan mo ako ng palihim. Ano? Natigilan si Asher at ang iba pa. Pinati ba talaga ng batang babae na ito si Mr. Alex bilang kapatid? Siya. Kapatid ba ni Mr. Alex? Agad na napaatras si Asher, malungkot na umiiyak, Mr. Alex, kapatid mo siya. Tumango si Alex. Sa sandaling ito, nakaramdam si Asher ng suntok na gumuho sa kanyang mundo. Naisip niyang isa siyang makapangyarihang figure sa mundo ng martial arts. Ngayon lang niya nalaman na maraming tao na mas mahuhusay kaysa sa kanya sa mas malawak na mundo. Nagtagumpay ang kapatid ni Alex na talunin siya ng walang labis na pagsisikap, isang tumamas ako. So, magkakilala kayo? Tanong ni Holly. Napatingin si Alex sa sahig. Halos lahat ng mamahaling imported na Italian tile ay nawasak. Sumakit ang puso niya habang sinasabi, Holly, marunong ka talagang sirain ang sarili mong pamilya. Ang Hells Angels na ito ay kabilang sa aming sariling pamilya. Sa isang tadyak mo, milyon-milyon na ang naidulot mo sa amin. Kabanata 901. Ang mapula-pulang bibig ni Holly ay nag-form ng O na hugis habang ang kanyang mahabang pilikmata ay pumutok. Ang lugar na ito ang bahay natin. Walang imak na tumango si Alex. Ito ang aming punong tanggapan at si Waltz dito ang pinakamakapangyarihang babaeng CEO. Siyempre, alam ni Holly kung sino si Waltz. Nang marinig niya ito, napakamot siya ng ulo. So, nandito na ang teritoryo ni Sis Waltz. Tapos ano? Tinuro niya si Asher. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Tapusin na natin ang laban na ito dito. Dahil kayo ay mga kampa ni Sis Waltz, kung gayon ang titulong hari ng Underworld ng California ay itinuturing na karapat-dapat. Kung tutuusin, nasa likod pa rin namin ni Sis Waltz ang kapatid ko. Hahaha. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang lahat sa Thousand Miles Conglomerate. Ayos lang basta tumigil sila sa pag-aaway. Bubugbugin sila hanggang mamatay kung magpapatuloy ang laban. Napasulyap si Alex kay Asher at nakita niyang natanggal ang isa niyang ngipin sa harapan. Hindi katakataka na nagkaroon siya ng palatal air leak nang magsalita siya. Not to mention other swollen bruises on his face na dislocate na rin ang braso niya. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanyang kalagayan. Marami sa eksena ang nabali ang mga braso at binti. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang braso ni Asher, hinaila ito bago bumitaw sa pagkakahawak niya. Basag. Ang na-dislocate na joint ay agad na bumalik sa dati nitong pwesto. Di nagtagal, ginamo kaagad ni Alex ang ilang manlalaban na may matinding pinsala. Ginamit niya ang mga anteng-anteng ng Zarbeco upang tulungan silang makabawi ng mabilis ngunit napakarami nito. Kung aalagaan niya silang lahat, namatay na sana siya sa pagod. Sa huli, hinarap niya ang ilang mga tao na nagkaroon ng mas malubhang pinsala upang hindi ito makaapekto sa kanilang pagsasanay sa martial arts sa hinaharap. Ang iba ay ipinadala sa ospital para sa paggamot. I'm sorry sa lahat, ang aking kapatid na babae ay maaaring maging masyadong malupit minsan. Ako na ang bahala sa lahat ng bayad sa pagpapagamot mo, ang bawat nasugatan ay makakatanggap ng kompensasyon na $200,000.
Lalong gamaan ang pakiramdam ng mga nasugatang mandirigma nang marinig nila itong sinabi ni Alex. Ang $200,000 ay hindi isang maliit na halaga ng pera para sa maraming tao. Napaawang ang labi ni Holly. Bro, ang harsh ko ba? Tingnan mo, walang patay. Karaniwang may ilang patay na. Kumunot ang noo ni Alex. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Tinuro ni Holly si Asher. Tanungin mo siya. Natigilan, sinabi ni Asher, wala akong alam. Sinimulan mo kaming bugbugin sa sandaling makapasok ka sa lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng mga tao ng Hells Angels para masaktan ka. Sumagot si Holly, hindi mo ako sinaktan, ngunit ginawa ng iyong mga kapatid. Pagkatapos noon, sumarisi niya ang lahat. Lumabas na pagkatapos maghiwalay nina Holly at Alex, naglibot siya sa California mag-isa. Sa huli, kumain siyang mag-isa sa isang night market stall. Hindi niya akalain na may ilang lalaki ang nangaharas sa kanya nang makita siyang mag-isa. Pinilit pa nilang kunin siya. Bilang isang resulta, sila ay tiyak na snook. Hindi kayang talunin ng mga gangster na iyon si Holly kaya dinala nila ang pangalan ng Thousand Miles Conglomerate para pagbabantaan siya sa pagsasabing hindi siya magtatapos ng maayos at iba pa dahil sa pananakit sa hari ng underworld ng California. Sa sobrang galit, hindi lamang nawala ng kakayahan si Holly sa ilang mga lalaki, ngunit dinala pa niya ang isa sa kanila kasama niya sa Hells Angels at sinubukan itong iwasak sa lupa. Matapos maunawaan ang pasikot-sikot, sumambulat sa galit si Asher. Imbestigahan ang bagay na ito. Ay chop up ang lahat ng may katuturang tauhan at pakainin sila sa mga aso. Hindi gaanong nagkomento si Alex nang marinig siya. Sa halip, sinabi niya, ngayon ay nakikita ng buong underworld ng California ang ating Thousand Miles Conglomerate bilang ang pinakamahusay. Ang ilan sa kanila sa ilalim ng organisasyon ay hindi maiwasang mauna sa kanilang sarili. Dahil pinaghalo ang mabuti at masasamang tao, lahat ng uri ng problema ay madaling mangyari sa ilalim ng mahinang pamamahala. Asher, malaki ang responsibilidad mo. Bilang miyembro ng Divine Constabulary, sinabi sa kanya ni Anna ang sitwasyon ng underworld. Hindi tulad ng Divine Constabulary na ayaw idikit ang kanilang ilong sa bagay na ito, kikilos sila depende sa sitwasyon. Hahayaan nila ang underworld na magpatuloy sa pag-unlad nito kung hindi sila lalampas sa linya. Kapag nalampasan na nila ang linya, dapat silang maghatid ng suntok sa kanila. Ang underworld ay eksaktong kapareho ng mundo sa itaas ng grounds. Ang pag-iral ay ang katotohanan at ang kumpletong kapalit ay hindi makatotohanan. Ang pagpayag sa isang panig na manguna sa loob ng hangganan ay ang tunay na paraan ng pamamahala. Agad na sumagot si Asher, oo, naiintindihan ko. Then, Alex continued, napakabagal ng pag-unlad ng martial arts mo. Sa katunayan, isang kawalan ang ipinanganak na may kakulangan sa bato. Hindi pa rin halata ang problema kapag mas mababa ka sa Mystic Rank. Ngunit kapag naabot mo na ang Mystic Rank, magsisimulang magpakita ang mga disadvantages ng iyong renal deficiency. Whoosh! Namula ang mukha ni Asher. Lalo na noong binanggit niya na may renal deficiency siya sa harap ng opposite sex. Nakakahiya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 902. Awkward niyang sinabi, Mr. Rockefeller, ito. Hindi ba natin mapipigilan ang pag-uusap tungkol dito? Umiling si Alex at sinabing, hindi, kailangan nating linawin ang bagay na ito. Si Asher ay nasa mga pin at karayom. Ginoo. Rockefeller, malamang napagod ka sa pagpunta dito. Bakit hindi ka pumasok at umupo sa loob, mag-usap tayo ng privado? Ayos lang. Gabi na, aalis na ako pagkatapos kong sabihin yon. Nasaan na naman ako? Magiliw na paalala ni Holly sa kanya. Sabi mo ngayon lang siya may renal deficiency. Hindi nakaimik si Asher. Sinasadya niyo ba to? Kahit ang taong may renal deficiency ay may dignidad, okay. Tumango si Alex. Yes, we were talking about renal deficiency. Ang iyong renal deficiency ay napakalubha ngunit sa kabutihang palad ay naging birhen ka sa lahat ng oras na ito. Kung hindi, maaaring mas malala pa ang iyong kalagayan. Ang hindi makapagtayo ay isang maliit na bagay lamang. Pakiramdam ni Asher ay gusto na niyang mamatay. Tiyak na hindi na siya makakahanap ng mapapangasawa sa hinaharap. Gayunpaman, biglang iniba ni Alex ang kanyang paksa sa pagsasabing, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang maging birhen ka habang buhay. Mami mismo ang maraming saya para sa pagiging matandang birhen. Gusto mong subukan ito kahit isang beses, tama? Habang nagsasalita siya, binato niya ito ng isang bote ng table tas.
Suluhin mo. Uminom ng isang tableta tuwing 2 araw. Pagkatapos tapusin ang bote na ito, dapat ka nitong dalhin sa susunod na antas. Binuksan ito ni Asher at tinignan. Ang buong bote ng Blood Energy Pills ay may hindi bababa sa 20 pills sa loob. Nanginginig pa ang kamay niya. Bigla siyang napaluhod kasabay ng kabog. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, Mr. Rockefeller. Tinaway-kaway ni Alex ang kamay niya habang tinutulungan siyang tumayo. Ikaw ay isang manlalaban, huwag kang tumulad sa iyong ninong na mahina ang tuhod, nakaluhod sa harap ng langit at lupa pati na rin sa mga babae. Wala kang kwenta kung luluhod ka sa harap ng mga lalaki. Kumunot ang noo ni Holly. Hindi ba't mas walang silbi para sa isang lalaki na lumuhod sa harap ng isang babae? Napangiti si Alex. Hindi naman talaga totoo iyon. Depende kung paano lumuhod ang babae, lumuhod ba siya sa harap o sa likod. Lalong naguluhan si Holly. Para naman kay Asher, sa wakas ay naunawaan na niya ang misteryosong kahulugan ng mga salita ni Alex. Nag-iba agad ang ekspresyon niya, mukhang kakaiba. Si Richit Asterisk. Mabilis na lumipas ang oras. Maya-maya, dumating na ang sumunod na araw. Nakita ni Alex si Walt sa umaga. Walt, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Hinailan ni Alex si Walt papasok sa sarili niyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Dahan daw ang kinagat ni Waltz ang labi niya at pinandilatan siya ng patagilid. Matapos tanggalin ang kanyang sapatos at tumalon sa kama, sinimulan niyang alisin ang butones ng kanyang damit. Nagulat si Alex. Ikaw, anong ginagawa mo? Sabi ni Flor habang nakatitig sa kanya ang mga mata. Bakit palihim mo akong hinaila sa kwarto mo kaninang madaling araw? Hindi ba dahil iniisip mong gawin iyon sa maghapon? Kailangan kong pag-usapan ng ilang seryosong bagay sa iyo. Ako rin. I'll just tell you secret, ngayon lang ako hiniling ng mama mo na I-grab ang chance. Namula ang mukha ni Walt sa kahihiyan. Bihira niyang makita ang ekspresyon nito. Grab the chance para saan? Tanong ni Alex. So gawin ang pagkakataong manganak ng apo para sa kanya. Sa sandaling iyon, natigilan si Alex. Gaano kalala ang gusto ng kanyang ina na magkaroon ng apo? Masyado ba siyang nag-iisa? Nagmamadali ba siyang magkaroon ng apo para maaliw ang malungkot niyang buhay? Gayunpaman. Tumingin siya kay Waltz at sa wakas ay sinabi, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang sekreto tungkol sa aking ama. Natigilan si Waltz. Seryosong sinabi ni Alex, sa palagay ko ay maaaring buhay pa ang aking ama at siya ay isang grandmaster. At saka, isa rin siyang cultivation guru. Sa sandaling iyon, napatulala si Waltz. Kung gayon, kaninong abo ang nasa libingan? Isang baboy. Ano ba? Kabanata 903. Napatulala si Waltz. Masyadong malaki ang dami ng impormasyon at nahirapan siyang tanggapin ito sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang siya malumanay na nagtanong paano mo nalaman ang lahat ng ito. Nakumpirma mo na ba ito? Isang baboy. Sumagot si Alex, noong huli, si John Rockefeller ay nagpahayag ng isang piraso ng impormasyon. Nang ang aking ama ay inampon ng mga Rockefeller noong siya ay sanggol pa, ang taong iyon ay nagbigay pa sa kanila ng pera at isang jade pendant. At ang jade pendant ay inilagay sa loob ng kanyang funerary urn. Nang ilabas ko ito, napansin kong may mga problema sa abo. Pagkatapos, sinabi ni Alex kay Waltz ang impormasyong natuklasan niya sa panahong ito nang hindi nagpipigil. Ito ay hindi komportable na panatilihin ang sekretong ito sa kanyang isip. Hindi rin niya masabi sa kanyang ina. Naisip niya na ang pagsasabi kay Waltz tungkol dito ay ang tamang pagpipilian. Sinabi ni Waltz, kung gayon, ang iyong ama ay isang grandmaster ngunit kinailangan niyang pekain ang kanyang sariling kamatayan upang makatakas para sa isang tiyak na layunin. Siguradong nakatagpo siya ng malaking problema. Ano sa tingin mo? Anong uri ng bagay ang gagawin ng isang grandmaster na isa ring guro sa paglilinang na gumawa ng ganoong pagpili sa pamamagitan ng pag-abandona sa sarili niyang asawa at anak? Dapat itong nauugnay sa banal na aklat. Senior, ang kapangyarihan mo ba ay may kaugnayan din sa banal na aklat? Matagal nang gustong itanong ni Waltz ang tanong na ito ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataong pag-usapan ito. Umiling si Alex. Na-develop ang power ko dahil sa isa pang pagkakataon. Wala itong kinalaman sa banal na aklat ngunit ito ay nauugnay sa aking ama pati na rin sa linya ng dugo ng aking pamilya. Saglit na nag-iisip si Waltz at sinabing, sa palagay mo ba ay ginawa ng iyong ama ang lahat ng ito dahil rin sa iyong pamilya? Umiling si Alex. Hindi ako sigurado. Kailangan kong pumasok sa puntod para imbestigahan ang lahat. Baka may mga clue doon.
Inayla siya ni Waltz at inilapat ang mga daliri sa palad niya. Sinabi niya sa mahinang boses, "Senior, huwag kang masyadong mag-alala. Napakahusay ng kakayahan ng aking biyenan, sigurado akong magiging maayos siya." Tiningnan siya ni Alex sa mga mata. Medyo makapangyarihan ang dalawang salitang, "my father-in-law," pero ramdam niya ang intensyon ng babae sa loob ng mga salitang iyon. "Waltz, pakiramdam ko hindi ako ang tamang kapareha para sa iyo. Huwag kang tanga. Ako ang makakapagsabi kung ikaw ang tamang kapareha para sa akin. Magulo ako pagdating sa relasyon. Gusto lang kita sa pagiging magulo. Paano pa ako magkakaroon ng pagkakataong agawin ka palayo kay Dorothy Essex?" Ilang beses ibinuka ni Alex ang kanyang bibig, sinusubukang kausapin ang pangako niya kay Dorothy ngunit hindi niya ito masabi. Kung sasabihin niya ito, siguradong magagalit si Walt sa kanya dahil sa pagiging emotionally attached niya kay Dorothy at pagkahulog sa kumunoy ng mga Essex sa kabila ng paghihiwalay. Sa katunayan, maliban sa normal na Dorothy, Claire at Beatrice pati na rin ang iba pang mga Essex ay nasaktan lamang siya ng husto. Humiga. Inayla siya ni Waltz at pinahiga sa kanyang napakaganda at malambot na hita. Ang bounciness at ang tactile sensation ay perpekto. Marahan niyang kinalikot ang buhok ni Alex gamit ang macelan nitong mga kamay. Ang lamang at tamis sa kanyang mga mata ay maaaring matuno ang puso ng isa. Kumuha siya ng cotton bud sa box na nasa mesa. "Hayaan mo akong maglinis ng tenga mo," sabi niya. "Medyo kinakabahan ako." "Huwag kang kabahan. Mag-iingat ako at hindi kita sasaktan. Hindi ako kinakabahan tungkol dyan. Kung ganoon, ano ang kinakabahan ka?" "Natatakot ako na baka mahulog ako sa lupa. Gusto kong tumalikod at humarap sa loob." Napatingin si Walt sa kanyang miniskirt at tahimik na tumango. Si Richit Asterisk. Masarap ang pakiramdam na may ibang maglilinis ng tenga. Ang pakiramdam ay natural na naging mas mabuti kapag ang kanyang mga tainga ay nalinas ng isang kaakit-akit na kagandahan. Ang mukha ni Alex ay dumaikit sa makinis na mga hita ni Waltz, isang banayad na halimuyak ang dumaan sa kanyang ilong. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 904. Ano ang ibig sabihin ng ginawa ng isang tao ang kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapangyarihan ng mundo sa kanyang mga kamay kapag siya ay gising, upang siya ay mahiga sa kondongen ng dilag kapag siya ay lasing? Ang alak ay hindi nagpalasing sa mga tao, ngunit ang mga lalaki ay nalasing sa halip. Kagigising lang ni Alex pero parang nakatulog na naman siya. "Kumain ka na ba ng almusal?" Mahinang tanong ni Waltz habang may sensinang nililinas ang tenga nito at bumuga pa ng hangin sa tenga nito. "Hindi. Ano ang gusto mong kainin? Ipaghahanda kita ng almusal mamaya." Huminga ng malalim si Alex at bumuulong, seafood pasta. Smack! Bilang isang resulta, siya ay namartilyo. Bahagyang umungol si Waltz. "Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo." Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, "Ang pinakamayamang tao ng West California, si Frederick Duncan ay nakipag-ugnayan sa akin. Sinabi niya na ang punong tanggapan ng SCBA ay matatagpuan sa Michigan ngunit kamakailan lamang ay bumili siya ng isang maliit na manor sa California. Maaari niyang iambag ito sa iyo, ang Pangulo, ng libre. Ang punong tanggapan ng SCBA ay lilipat sa California sa hinaharap. Ang mahalaga, gusto kanyang makilala." Nanlaki ang mata ni Alex. Naguguluhan siya kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, "Ang matandang iyon ay malamang na nag-aalala tungkol sa kanyang kanser sa tiyan." Tanong ni Waltz, maaari ba talagang gumaling ang kanser sa tiyan? Inilagay ni Alex ang daliri sa balat niya at marahang gumuhit ng mga bilog dito. "It's not a big problem to cure him, nagkataon lang na nasa agenda ang Sky Tower Project. Kailangan kong imbestigahan ang puntod ni Cesar ngunit ang lugar na iyon ay sinigurado na ngayon ng militar. Kailangan ko munang kunin ang proyekto ng Sky Tower saka lang ako makakagalaw. Bukas." Hindi, hinihiling mo kay Frederick na pumunta sa California kinabukasan at kilalanin ang iba pang miyembro ng SCBA. Pinigil ni Waltz ang kanyang mga kamay. "Nakapili ka na ba ng iyong personal assistant?" Sumagi sa isip ni Alex ang imahe ng isang tao, ito ay si Zyla Stormer mula sa Stormers ng Michigan. Sa katayuan ng Stormers sa Michigan, dapat na mas madaling makuha ang proyekto ng Sky Tower. Matapos bumaba sa mga hita ni Waltz na ayaw, tinawagan ni Alex si Zyla. Nang makatanggap ng tawag si Zyla, na nasa malayo sa Michigan, tuwang-tuwa siya. Agad niyang sinabi na maaari niyang gawin ang papel sa hapon.
Samantala, nasa tabi niya ang ina ni Daya, si Carrie. Nang mabalitaan niyang pupunta si Zyla sa California para maging personal assistant ni Alex, sinabi niya kaagad na, "I'll go with you." Natigilan si Zyla saglit. "Sis-in-law, bakit gusto mong sumama doon?" Sagot ni Carrie, "Syempre, I'm going to matchmake for my daughter." Ngayon, hindi pa na-settle down ang magaling kong manugang. Nagkakaroon ako ng butterflies at hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nilang dalawa ngayon. Zyla, since you're so close with Daya, could you help me to estimate if? Say, do you think that Master Rockefeller is going to marry Daya? Sabi ni Zyla, I can't really tell you about this. Kung tutuusin, medyo nakakahiya ang nangyari kina Daya at Alex. Simula nang nilagyan niya ito ng droga noon lang. Mukhang hindi pa hiwalay si Alex sa mga oras na iyon. Sa tingin ko ay may sama ng loob si Alex at ang kanyang dating asawa sa bagay na ito. I can't tell if they could let go of it, but I heard rumors that his ex-mother-in-law didn't like Alex and she was one to force them to get divorced. Tinitigan siya ni Carrie habang nanlalaki ang kanyang mga mata hanggang sa mahuhulog na ang kanyang mga eyeballs mula sa kanyang mga socket. Si Master Rockefeller ay pinilit ng kanyang biyenang babae na makipagdiborsyo. Then, sino ang ex-mother-in-law niya? Napakataas ng kanyang pamantayan kaya hindi niya gusto ang isang pinagpalang lalaki tulad ni Master Rockefeller. Nagkibit-balikat si Zyla. Ordinaryong babae lang siya. Nawawala ang kanyang asawa matapos makipagrelasyon sa ibang babae. Siya ay itinuturing na isang balo sa palagay ko. Hindi nakaimik si Carrie. Napakalaking biyaya para sa gayong babae ang magkaroon ng manugang na tulad ni Master Rockefeller. Gayunpaman talagang naiinis siya sa kanya. Gusto kitang sundan sa California para makaisip ako ng mga paraan para makatulong na pagsamahin sila. Ikaw lang ang secretary ni Master Rockefeller, mas marami tayong pagkakataon. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Alex pagkatapos paalisin si Waltz. Ito ay isang tawag mula sa pinakamahusay na imperial na doktor sa Amerika, si Wallace Yoke. Nakangiting sinagot ni Alex ang tawag. Wallace, matagal na. Bakit mo naisip ang tawagan ako ngayon? Magalang na sagot ni Wallace, "Good day, sir. Ganito kasi, may na-encounter akong kakaibang kaso. Tungkol ito sa apo ng aking kaibigan. Iniisip ko kung maaari kang pumunta at tingnan." "Oh. Anong uri ng sakit na kahit isang imperial na doktor na tulad mo ay hindi makayanin?" "Parang anorexia. Kailangan niyang kumain ng humigit kumulang 0.7 libra ng putik kada 2 oras, kung hindi, sasaktan niya ang sarili niya. Till then."